Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras, ganap ng alas 7:12 ng umaga. Ang oras hatid sa inyo ng Sempelco. Ang opinyon at kuro-kuro ng taong bayan ay mahalaga sa isang lipunan at karapatan ng mamamayang malaman ang mga nangyayari sa kanyang bayan. Sa palatuntunang ito, may papaalam sa mga tao ang mga kaganapan sa kanyang kapaligiran. Ito ang Talakayan sa Sunshine. Lunes hanggang Biyernes. Talakayan sa Sunshine. Talakayan sa Sunshine. Alright, good evening po mga kapartners. Welcome po sa ating programang Talakayan sa Sunshine. Special episode na naman po ito mga kapartner. At syempre makakasama niyo pa rin po inyong kapartner ngayong gabi. Ito po si kapartner J. Miguel Mendoza. Kasama din po natin. Pangalawang beses naman dito po sa ating programa. Walang iba pong kilala na rin pong political vlogger and commentator. At kahit saan, nagpupunta na rin po, no? Masipag! At lagi po nagbibigay ng updates po sa atin. Walang iba po kundi si kapartner Dan Chan. Magandang gabi sa iyo, kapartner Dan Chan. Yes, magandang gabi, ka-partner Jay. At it's a privilege and honor na makasama muli ako dito po sa DZRV, dito sa Dagupan. At sa lahat ng mga taga-subaybay, ito'y mainitang talakayan itong ating pag-uusapan ngayon. Medyo siyempre dahil ikaw, kilala ka na rin as vlogger. At kanina, ang bisita dyan sa ewan ko kung quadcom o tricom kasi minsan nag-iiba, naging quadcom, nagiging tricom depende siguro sa presensya ng mga nandoon. Pag apat na komite, quadcom, pag tatlo, tricom. So kanina ang mga bisita nila mga vloggers at siyempre iba-ibang mga vloggers yung nandoon. Merong matagal na, may mga bago pa, may babae, may lalaki, no? Pero malinaw lang kanina sa panonood ho natin na ito na yung ang pinaka-ano kasi dito issue yung freedom of expression natin. Sarili mong opinion, sarili mong idea, sarili mong wall. Kasi pag nag-post ka sa page mo, halimbawa sa Facebook mo, sarili mong ano yun. Kung may gustong maniwala sa idea mo, decision na ho kasi nung tao. Yun lang hindi namin maintindihan kanina ka-partner. Siguro kunin ko rin yung opinion mo sa bagay na yan. Doon sa napanood mo, doon sa part na yon kung ano para sa iyo. At pinag-uusapan kasi yung fake news, mga gano'n, no? Ano nga ba talaga ang may fake news? Sino ba magsasabi talaga kung fake news ang sinabi mo? Kasi yun ang question Baka mamaya, yung source mo, iba yung source niya, iba yung pagkakasabi sa kanya, iba rin yung pagkakasabi sa iyo. Parang naniniwala ka na totoo yun Dahil yun ang sinabi sa iyo at yun nabalitaan mo at lumabas sa ano. Pero ikaw pala, meron kang iba. Kasi, kaya nga kailangan ding Kailangan po talaga nilang meron pong paano malalaman na fake news. Kasi kapartner Dansan, di ba? Minsan may mga nalalabas din sa mga ahensya. Naglalabas sila ng kanilang, halimbawa, memo, kautusan. Pag tinanong mo, pag ginamit mo yun, pwede nila minsan pasinungalingan din. Di ba? May nangyayari po talaga kaya. Pero kung ikaw tatanungin ko kapartner Dansan, ano ang pulso mo kanina? Ano ang assessment mo bilang vlogger at nandun din yung mga, siyempre kasama na rin, parang industry rin ng mga vlogger. Okay, partner Jay, maliwanag kanina na pinanonood natin yung, actually, ang tawag doon, Tikom. Tikom ang tawag, Tikom. Tikom bibig o Tikom? Tikom. Okay. So, maliwanag doon sa ating pinag-uusapan ngayon, ka-partner Jay,
paano mo masasabi yung fake news? Kasi kami mga vloggers, political vlogger, ay lagi namin sinasabi sa ating palatuntunan, video, reaction, analyze, opinion. So, ang pinagkukuha natin source is coming from, for example, itong si Castro, sinabi niya, so bibigyan natin na reaction, opinion, analyze. Pero, nagsalita ka na walang, halimbawa, bibigyan ka ng halimbawa, ako yung nagsalita ng ganito, lahat ng pumasok sa KOJC, lahat ng mga pulis dyan, walang mga baril. O, di ba? Halimbawa lang ito, yung kay jurisprudence natin kay Bongbong Marcos. Tapos makikita mo may mga baril. Yun ang maliwanag na fake news. So, yung nakita ko kanina, Partner J, doon sa TICOM, sa pagdinig, maliwanag na para bang naglilinis itong mga kongresista na para, kayo talaga, fake news kayo, kailangan, ilang beses na pinapaamin, umamin ka na. Pinapa-apologize sila. Yes. At ako naman, sabi ko, kaya nga pinatay ko na kagad, sabi ko, ano ba naman to? Persahan ba ito? Nakalimutan nila, partner, yung mga tinatanong nila is hindi witness, resource person. Correct. Tapos, yung resource person nila ngayon, ang nangyari sa mga resource person, ang nangyari para silang mga witness at yung mga kongresista, nagmistula silang mga prosecutor, partner. Correct. Kasi nagmukha na parang iniimbestigahan sila sa oras na yon. Pero dapat, kaya as resource person, kung pag-uusapan natin na gusto po nilang labanan ng fake news, pero doon sa na yun parang lahat ng kanilang mga sinulat, kinu-question ito, at ayan, yung katulad ng nangyari kay MJ siya kay Crisette, kay KLC, di ba? Oo. Napilitan na talaga silang kahit opinion na nila yan, impression na nila. Kaya nga sinabi ni yung daw napaka-importante ng daw. Exactly. Oo. Kasi pag sinabi, di ka pa sigurado, pero yung general impression, kaya nagsasabi ka palang nag-i-inform ka. Tama din ang ni kanina, Crisette, yung kanyang argumento na, tingnan mo, nagbigay ng statement ang PNP. Kasi meron ng general information na may mga AP, may mga pulis na nagre-resign na daw. Okay. Ngayon, kung sumagot na sila, di tapos ang issue kung wala. Correct. Di ba? Ganun lang naman yun Tama. Ngayon, ang tao na magde-decide. Maniniwala ba sila doon sa statement ng PNP? Or maniniwala doon sa impression? Kasi may lumalabas naman talaga sa TikTok at saka po sa Facebook na may mga pulis pa na naka-uniform na nagsasabi sila nag-resign. Di ba? May gano'n? Exactly. Father, dugtungan ko lang yung sinabi mo regarding kanina yung alleged daw. Pag sinabi mo, nilagyan mo ng salitang daw, di umano or allegedly, even the policemen, even yung mga authority, they using word allegedly. Correct. Or di umano. So meaning, it depends on yung mga nakikinig sa atin kung paniniwalaan la hindi. Kaya nga sabi natin sa mga taga-subaybay namin, partner, partner J, lagi namin sinasabi sa YouTube, sa mga nanonood sa amin, huwag silang maging gullible. Lang sila, maging mapanuri din sa vlogger. Tapos tignan yung vlogger kung ito ang nilalabas niya ay totoo, itong sinasabi niya ay may katotohanan, kabuluhan, o baka naman ito'y walang sustansya, fake news, di ba? For the views. Tama yung may mga clickbait. Pero again, uulitin ko, Father James, sa lahat ng natin na nanonood, wag lang sila maging gullible, wag maging uto-uto. Pero yung nakita ko kanina, Magsuri din sila, di ba? o magsuri din. Pero yung kanina nakita ko sa TICOM, talagang tikom. Talagang pinipilit. Kailangan mo tumikom ang bibig. Talagang kinakailangan mong tumikom ang bibig mo. Bakit? Kasi, can you imagine, umihingi ng sabi niya, kailangan ko may paliwanag yung side ko. Pero talagang in-insist talaga nila, partner J. Di ba? Insist talaga. O edi humingi, so inaamin mo, mali ka. At, kasi pa the moment na nag-sorry ka, inaccept mo na fake news ka. Kasi tulad niya, ano sabi niya, ibig sabihin ni Sir Dan, fake news si Marcos Bangag. Hindi, ganito yon. Nakikita natin ngayon. Kung tutusin, dapat tawagin na rin sila. Kasi marami na rin na ilabas talaga ang ating Pangulo na ang statement niya ganito, iba yung nangyari, iba yung ginawa, ibang nakita. Yes. Di ba? Ngayon, ito nga pinag-uusapan natin yung fake news. Nung nilabas ng isang presidente, kukwestiyonin mo ba ang kanyang sinabi? Ay fake news yan. Pero nung lumabas talagang ganon, hindi doon sa sinabi niya, hindi yun doon sa actual na nangyari. Ngayon, paano natin i-define ngayon?
yung fake news na yan doon sa mga vlogger na nagsabing daw. Doon nakita nila, ito naman sinabi na niya, tapos nung tinignan yung facts, hindi naman, walang baril, may baril naman pala. So ano ngayon? Ang mangyayari, depende pa sa nagsabi. Pag ang presidente nagsabi, siya ang totoo kahit hindi yun ang tamang nangyari. Yan ba yung mangyari? Paano ba yun? Hindi. Ito, partner, kasi ang nangyayari dito kasi, ako, na-experience ko to. Kaya tayo, dinudubog tayo ngayon. Fake news kayo. Ang tama na lang dito para sa kanila, mainstream media. Okay, yung mainstream media ang tama. So, ano nangyayari ngayon? Kung ano ang sinasabi ng mainstream media, ito lang ang sundin natin. Ganun nangyayari. Pero pag chinek mo, kamukha na sinabi mo kanina, yung Pangulo natin, si Bongbong Marcos, ang Pangulo natin, nagsabi ho ng ganun, dapat etong maging hindi lang vlogger eh. Oo nga. Ako partner to. Kay ordinary citizen lang ha. Partner, ito to. Etong mga vlogger to, ordinary lang ito. How much more pa yung isa kang elected, pinagkatiwalaan ka sa bayang Pilipino, hinahawakan mo ang buong Pilipinas, tapos mamemeke ka, partner, paano? Di ba? Ikaw ang tatay ng buong Pilipinas, Yes. ganun yun di ba? Paano magtitiwala ang tao nun? Correct. Ngayon, pag halimbawa, kinomentohan mo, sinabi mong, hindi naman siya nagsasabi ng totoo. So, sinong mali ngayon? Yung nag-comment na nakikita sa totoong nangyari or doon sa nagsabi na hindi naman totoo yung sinabi niya doon sa actual na pangyayari. Yun na nga, sample na lang. Sa KOJC, walang baril, sabi niya. Yes. Pero pagpunta mo sa actual place, actual on ground, like si Danchan, ang mga baril doon, kalat-kalat po katabi ng mga polis na nakahiga kahit saan. Partner, kung di ba? Partner, kung loko-loko lang ako noon, may baril na ako ngayon. Alam niyo, may baril na ako ngayon. Bakit? Tulog na tulog sila, tapos yung mga baril nakasalansan na ganun, pwede kang kumuha ng isang baril doon. Ayun, hindi na nila maalalaman yan. O kaya, Sobrang sarap ng o kaya tulog partner, siguro kung nila, medyo di ba? talagang dahil sa sobrang galit ko noon, pwede ko kumuha ng 3 baril doon, kasa ko lang, magbabarlingot, makakadali na ako doon, tabla-tabla na tayo, di ba? Pero hindi ho ginawa yun. Dahil hindi Yan ho po ganito yung ano lang pastor. ng kaisipan. Baka sabihin nyo na, sinabi ni BP Sara na yun ang naisip niya pag ano siya, di ba? Inisyo kay BP Sara yan. Iniisip pa lang niya, in case mangyari ito, hindi pa naman nangyari, diba? Gusto na siya agad kasuhan, di ba? Pero, Okay. partner, hindi yun ang tinuro kasi ni Pastor. Yun ang kagandahan doon. Yan ang maano doon, na hindi po kasi talaga ganon ang turo ni Pastor sa KOJC. Kaya Yes. nakita ho nyo kahit anong panggigipit, kahit anong pangiipit, kahit anong pang-aabuso sa karapatan, individual na karapatan niya na lahat ng member na yan, kada isa na individual, ang karapatan niya po ay na-violate na. Pero ang question dyan, ang human rights, hindi uma-action ba sa doon? Di ba? Hanggang ngayon, wala pa yung inalalabas sa human rights. Pero, yung mga peking nagbibigay ngayon na lumalabas sa EJK. Yan ang Partner, dagdag ko lang ito. Kasama ko si partner Jason Rodrigo. Yun sa Sitio Ungguyan. Talagang eksklusibo yun. Nakita ko yung pagkagiba ng mga bahay, tapos pinasok, pinosasan, yung tinalian. Hindi nalabas sa mainstream media yon. Hindi nakialam ang human rights. May mga matanda na can you imagine that? Ang sabi ko nung kasama ko sa Sitio Ongguyan, Barangay Tamayog, eksklusibo yung partner. Lumipad ako doon para makita ko yon. Ang sakit sa akin, nakita ko yung mga bata, nagka-trauma, yung mga matanda. Nasaan ang human rights? Kaya na nga eh. 'Di ba? Tinanong din siya kahit doon sa doon sa mga committee hearing, like ba to? 'Di ba lagi sinasabi nag-iimbestiga sila. Kumbaga, anoin mo pang ano yung panda mo kung tapos kung patay na ang kabayo ang dating, 'di ba? Dapat that time magkaroon na sila ng decision sa nakikita nila kasi nandun sila eh. Kaya lang, yun na nga po, ang nangyayari po ngayon, pati yan ay malaking question. So, pinag-uusapan ho natin yung fake news. Minsan maglalabas po talaga, ang mismo, mula sa ahensya ng gobyerno, may ilalabas silang statement, kukunin. Siyempre, ng mga vlogger, kukunin yan at kanila pong kukomentohan. Pero kanino galing yun? Di ba sa kanila din? May sariling opinion ang bawat isa at yun na nga yung ating freedom of expression. Ngayon, kung halimbawa naman, kapartner Dansa, di ba? Nagkamali ka o talagang hindi fake news sa pag-uusapan natin, mali yung pagkakaintindi mo. Mali yung pangunawa mo doon sa nabasa mo na yun kasi hindi naman po lahat talagang nauunawaan nila. Kailangan pa ho yun i-test agad. Okay, pag-aralan muna. Talaga bang yun lang ang naiintindihan niya? Hindi naman kasi ganyan. Yung katalinuhan nila is ganito. Parang ganun ang pagkaunawa nila, di ba? Pero sa kanila, mababaw lang talagang pagkakaintindi nila. Pero kailangan pa ho talagang tingnan yun. Kaya yung sinasabi nila agad, like, pinag-uusapan lang yung doon na nag-dwell. Doon mo na, parang
gaano kababaw yung sinabi na nga na daw, ibig sabihin, pag nabasa na ho natin yun, like ako, ibig sabihin, hindi pa ganyan ka-accurate yung information at discernment na po nung taong nagbabasa or follower ni ni KLC or ni Crisette Chu na ay hindi pa ito sigurado pero may idea na tayo na nangyari. Ganun lang naman yun. Di ba? At saka idagdag ko lang to, partner. Ano? Let's say, napatunayan mo na merong na pinaghihinalaan ka na vlogger na fake news. Hindi naman ang tamang, hindi mas maganda para matapos na ito. Didiretso mo sa korte. Correct. Gusto mo siya papanagutin sa kanyang fake news at apektado ka, di magdemanda ka na. Demanda ka na. Pero kanina nga natatawa ko kay Adjong eh. Sabi ko parang adyos. Parang adyos. Kasi sinasabi niyang may mabasa ka pa. Sa naiintindihan ko Kasi ang kanyang sinasabi na pag ba nag-post, halimbawa ikaw vlogger, nakita ng PNP, walang nagrereklamo dahil nakita mo lang. So parang kailangan magdemanda kasi mukhang fake news. Hindi gagawin niya ng di ba parang kung hanggat walang nagko-complain, talagang hindi naman basta-basta sila umaaksyon. Kasi kung gagawin nila lahat ng yan, ang trabaho nila kulang pa sa dami ng mga nagpo-post. At saka mukhang hindi pantay yung kanina eh. Bakit ang mga kinikilalang mga supporter o mga DDS ang nandoon? Asa na yung iba na paninira rin ang ginagawa sa mga Duterte? Di ba? Bigyan ko ng halimbawa, hinahanap ko dun yung kalbo. Yung kalbo na bungal, na bastos ang bunganga, tinawag na Boy Mura. Etong si Nino Barzaga. Tapos makikita mo, pinapakita pa yung wet po niya. Diyan sa, niya. Tapos kung magmura, grabe. Ang dami pa dyan. Pero lilinawin ko lang, partner J, sa lahat ng nanonood sa YouTube at saka sa Facebook ngayon, kasi ganito yan. Anong batas ang gusto nilang idagdag dyan? Kasi may batas na tayo na Correct. Republic Act 10175, cybercrime. May cybercrime na. Okay. May libel pa. Libel Lahat pa. na yan. So, halimbawa ako, naglabas ako ng sarili kong opinion. Partner G, naglabas ako ng sarili kong opinion. Let's say, nagkamali ako. Alam ba, may nagkamali ako. So, i-considered fake news ka. Na fake news ka. Halimbawa, nagkamali ka, meron kang nailabas. So, ang tanong, yung tanong mo kayo na, dapat ba akong makasuhan? Yes, oo. Pero, kung may magrereklamo. Correct. Nasa batas natin, kung walang magrereklamo, Alam ko, kikilos ang gobyerno na lahat yan, ibabantayan lang nila lahat na lumalabas niyan, di ba? Magiging trabaho ng PNP, ng NBI, abangan nyo lahat ang magpo-post na mukhang fake news. Teka, parang ganito yan. Ang mangyayari niyan ganito, magtuturuan na lang tayo. Magbabantay ka. Wala pinagkaiba to doon sa mga traffic enforcer na nag-aabang ng mga nakamotor na walang helmet. Tapos pag may nahuli ka, tapos magtuturo yun, oy, tignan mo, ba't hindi mo hinuli yun, no? O, diba? Ganun na rin yan, diba? Eh, ang daming ngayon naglabas sa mga vloggers, clickbait. Pero in fairness, partner, anong sabi kanina ni Congressman Marcoleta? Nakuha mo yung... sa kanyang opening statement. Yes. Ang sabi niya, at tayo ay inelect ng tao, ng binoto tayo, wag naman tayo maging onion skin. Correct. Number one kasi yan, so tinitignan po ng siyempre, pag nagdemanda sa korte, sabi nga nila jurisprudence, ibig sabihin po, may mga kaso na kasi na nangyari at nadesisyonan na at basihan na po ito sa mga nakikitang mukhang magkahalintulad po na kaso na naman ngayon. Di ba? Yun ang nagiho nating naririnig. At inilay down din at nagbigay pa ng example si senatorial at senador na, sabihin na natin mukhang winnable naman talaga ito di ba? At kanyang pinakita una, minura siya ng isang naka-face mask. Tinawag pa siyang demonyo, pati nga si pastor, sinabing pareho lang daw sila, pati iglesia. Pero tingnan mo, ang nais lamang ipaintindi sa atin ni Marcoleta, ni Attorney, sabihin na natin si Congressman Marcoleta, ay ang desisyon niya bilang nakarinig noon dahil hindi naman siya onion skin. Pwede niyang ipatawag, pwede niyang ganito, pero dahil alam niya nandito sila sa posisyon. Kasi anong basihan noon, di ba? In-example niya pa ho yung isang lawyer nung nakaraan hearing na sinabi na ganito siya, tinanong anong basihan niya, hindi rin sumagot. Kung tutusin, sabi nga niya, pwede pa disbar na yon. Dahil lawyer siya, tuturo siya. Nagtataka ako, partner. Alam mo nung sinight and contempt ni Congressman Marcoleta yun, pinigilan ng mga kasama na Congress, hindi ka pwedeng mag-cite and contempt dito, hindi ka miyembro ng committee. O, di ba? Isa lang doon, si Paduano, kilala dyan ng taga-cite and contempt, no? Talaga nakikita ko na doon sa video, yung mga tingin niya,
nagtsummitsempo na ito. Ayun na, nabanggit na ang magic word na pag inulit mo pa ito, warning na. Sa cite in contempt. Kaya hindi pwedeng walang ganun eh. Pero ako, partner, pag sinabi mong inulit mo to, Ah. alam mo, sasagot ako, expected ko na po, ipakukulong niyo ako. And paninindigan ko. Di ba? Sorry. Oo, ganun talaga. Oo. Pagpunta mo doon, actually, sila, alam ko nakaredy rin naman sila na kung anong pwedeng gawin. At tuloy, itong mga congressman, dahil itong mga ito, may takot na pinakita kasi yung ibang mga vlogger na gagamitin na naman itong site, isa-site in contempt sila. Wala pa naman, sabi niya, sila tuloy nag-explain ngayon na wala pa naman sinabi, wala pa naman ganito, di ba? Bakit na agad yun? O yun ang kailangan yung tignan. O, kung ganyan ang naramdaman, general impression ng lahat ng resource speaker ninyo, fake news ba ang maramdaman nila yon? Teka. Kung na-witness nila, na ilang beses sila nakita na kung hindi sumasang-ayon yung gusto nilang sabihin, kung ano ang truth doon sa resource speaker, ay kailangan ma-cite in contempt ka dahil hindi yon ang iniisip mong sasabihin niya sa gusto Correct. mo. O, di ba? Correct. Ano ba yung ano doon, di ba? Edugtong ko lang ito. Ah. Naghahanap sila ng naghahalim sila ng fake news. Ito tuturuan ko na kayo. The moment na ang tao inakusahan mo when it comes in vlogger. Mga vlogger ito, mga narco vlogger ito, bayarang vlogger ito, pogo vlogger ito. Well, dapat maimbestigahan din dito. Itong si Congressman Barbers. Wala siya eh. Bakit wala siya? Di ba siya nag-i-invite sa kanila? Yun nga baka babalikan sila, tingin ko kaya wala siya, baka biglang mabalikan si Barbers at sabihin nandito na kami ngayon. Sino ba yung mga tinutukoy mo na bayarang na kami ay mga narco vloggers, tapos pogo vloggers, at kung ano-ano pa, di ba? Yes. Actually, yun ang kinakasama ng loob po ng mga vloggers. So sabihin na natin, nag-express ng kanilang thoughts sa kanilang mga page o sa kanilang social media account. Na binabrand sila na ganun. So para, yun, tulad yan. Dahil sa sinasabi halimbawa ng Quadcom, kasi kanina din sa sinasabi ni Congressman Abante na about sa human rights. So kung ano pa lang napag-usapan sa human rights, yun na yung truth, lahat ng lumalabas diyan. Hindi mo pwedeng sa labas doon para sa naiintindihan ko kunwari questionin mo yung naiintindihan ko, kung yun ang naiintindihan namin, doon sa naririnig namin. Iba yung pag-intindi nyo kasi nandyan kayo. Pero kung ganon, ayaw nyong tanggapin yung naintindihan namin, di paliwanag ninyo Correct. para maintindihan. Tama. Bakit kailangan ganon ang gawin ninyo, di ba? Tama, Gumawa tama. kayo ng kung concern ka pala sa dapat maintindihan ng tao, gumawa kayo ng paliwanag kung bakit ganon ang dapat nilang isipin. Diba? Yan ang mahirap kasi partner Karina na meron silang about sa human rights yung doon sa mga EJK, kasi sinasabi na may record daw siya sa mga EJK. Ganun naman pala. Di kung may record ho tayo, bakit yung sa ICC, doon nilala si PRD? Kung dito na lang sana ipinal, tinulungan na lang po ninyo yung nagko-complain na meron kayong sinasabing, kayo doon, record. Di tulungan nyo po sila total. Meron naman, gawin na lang din yung public service ninyo yun na kayo lang magbayad sa kanila kung wala silang pambayad para lang makuha nila yung hustisyang sinasabi ninyo. Big check ka dyan, Oo, partner. diba? Yun nga yung sinasabi natin na ngayon naglalabas sila na may record sila, may alam sila. Dudugtong lang ako dun sa sinabi mo. May korte tayo rito. Correct. Tapos, idadalhin nyo sa ibang bansa. Para sa akin, sampal yun. Sampal sa Judikatura natin. Naman. Sa judicial. judiciary. Kasi, Sampal yun. ano yan di ba, kapartner Dansan, meron kasi tayong 3 branch ng government, di ba? Yung sa legislative, yan, sa baba, at saka sa mataas sa kapulungan nga, yung Kongreso, at saka Senado, tapos nandiyan yung executive, yung presidente natin, mga sekretary sila, at saka yung judiciary. So kung tutusin, pantay-pantay yan. Kung may speaker, yan ang head nung meron yung Senate President, tapos sa executive naman si President natin, tapos sa judiciary yung supreme natin, 'di ba, yung SC natin. Ito, teka, justice natin. Partner, paano sinabi ni Secretary Remulla? Doon ang malaking problema ngayon. So medyo sumakit ang ulo ko doon Hindi Marami sumakit ang ulo doon ako hindi ko alam kung malilito ako, mahihilo na ako doon sinabi ni Secretary Remulla Ang sabi ho ni Secretary Remulla, hindi namin sinusuko ang soberenya. Tao lang ang sinurrender sa ICC. Kaya nga pero yung tao na yan, asan siya? Saan siya nakatira? Pilipino. Saan siya pinanganak? Pilipino. Kaya nga kung titignan natin, actually ang Constitution, pag tinignan natin yan, ang tao, yan ang basihan kung bakit meron tayong ganyan. Kasi tao yan
kahit ano pang gawin mong konstitusyon kung walang tao, saan mag-i-effect ito? Kaya ako tiniyan natin mga kapartner dyan sa sinasabi niya, yun ang mga comment ngayon na sabi nila nakakatakot naman ang taga-implement pala natin ng batas, mukhang hindi nila naiintindihan or talagang nahihirapan lamang po sila ngayon na bigyan ng justification yung ginawa po nilang sapilitang pagdadala kay Tatay Digong Yan, isa pa sa ICC. Kasi lumilitaw ngayon, wala palang red notice. Yun na. Yung Interpol, hindi naman pala, kumbaga, hindi naman kasama si PRD na wanted sa Interpol. Tapos ang ICC warrant, ayan, bago pala implement yan, dapat meron pang dadaanan niya na proseso dito po sa local court natin bago nila pinadala. Kaya nga po, sinasabi nilang kidnapping ho ito, pilit kinuha, ayaw sumama, pilit isinakay, dinala po sa ibang bansa. Okay. Ang pananaw ko dyan, partner, maliwanag yung paliwanag ni Attorney Torion regarding doon sa sinasabi niya na wala naman red notice galing Interpol at hindi man nakipag-coordinate pala, partner, ang ICC sa government natin. Ito nagkabukuhan dito eh. Correct. By email lang, ang nag-email pala, partner, ang ICC. Ang nangyayari dito, nag-email pa lang sila through Interpol pero hindi pa binibigyan ng red notice ng Interpol pero minadali nila. Yun ang problema doon kasi minadali po nila. At sa pagmamadali nila, ayan, kung questionin, kasi pag due process ang pinag-uusapan, hindi ka pwede, o tulad yan, na question, di ba, doon sa Article 59 na sinasabi, or sa procedure na pinapaliwanag din ni SAS, di ba? Sa pangalawa pa lang, competent judicial court, no? Parang gano'n yung sinasabi doon. Ang nangyari, nagbigay pa ng statement ang spokes ng DOJ na sila yon Yes. na hindi pa pwede maging judicial Teka. executive. Partner, ang ganda nung sinabi mo. At ito ang sinasabi kasi, the moment na inaresto mo ang tao, dalin mo sa local court. Oo, dapat ganun muna. Tapos, it's either kung walang local court, may magwi-witness coming from the local court, which is sheriff. Hindi ko alam ngayon, pati pala yung etong si Secretary Remulla, Department of Justice, pinapapila na pala ngayon yung pagiging judge. Yun na nga ang lumitaw doon. Kung ano parang naging, di ba, kaya nga po sinasabi na yung Supreme Court, o kaya yung mga korte natin. Sabihin na natin Supreme Court, ito yung last na mag-i-interpret sa batas or doon sa kinu-question na pag-interpret natin sa batas. Pero nangyari ngayon, sinintindihan natin, ang nagbibigay ng interpretasyon yung sa Department of Justice. Yun ang tanong, fake news ba yan? Yan po ang naintindihan namin. Yun po ang aming opinion. Kung pag-uusapan natin, fake news ba yun? Di ba? Baka masabihin ba, fake news na naman ang sinasabi nila. Hindi po. Yan po ang naintindihan namin sa paliwanag po nila. Kaya minsan sa amin, hindi po kami lawyer, hindi po kami ganito. Pero, sabihin na nating mga ordinaryo, na mga mamamayan lang na nag-uobserba, yan po ang naintindihan natin. Ito, nakuha ko lang ito ka-partner doon sa ni SAS, no? Sabi niya, a person arrested, sa Article 59, arrest proceedings in the custodial state. Sabi niya, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority. Ayan, yung sinabi, hindi po pala court. Judicial authority. In the custodial state which shall determine in accordance with the law of the state that, ayan, the warrant applies to that person. The person has been arrested accordance with the proper process and the person's right have been respected. Pero ano nangyari? Doon sa napapanood natin, mabuti na lang nandun po si Kitty. Si Kitty, alam mo, buti na lang si Kitty, sikat siya sa social media. Billion yung kanyang mga sa bawat post niya nagba-viral. Kasi nakikita po natin yung actual, kahit sabihin po natin na may body cam, ang ating PNP, kami, Danchan, kami po sa KOJC. Medyo nakita na natin kahit may body cam sila. 'Di ba? Tulad ng ganito, bakit medyo tinira ni Senator Bongo itong si Spokes Pajardo. Yes. Yung sinabi niyang nagpupunas lang ng pawis. Hindi umiiyak. Nakikita na nga doon ng mga tao na yon na umiiyak nga sila kaya kinuha lang ng video eh. Hindi naman nagpupunas ng pawis yan. So pero sinasabi niya nagpupunas lang ng pawis. So kung wala pong mga videos at hindi ho natin nakikita,
Malamang. pwede na lang i-deny Deny kung anong yan. actual na nangyayari, di ba? Ayun ang ano dyan, kapartner Dansan. Idugtong natin ito. Doon din sa usapin ng investigasyon Oo. na ginawa dyan sa in aid of legislation sa pag-aresto kay PRRD. Dito ako naguluhan din eh. Yung salitang kay Remulla, may napasin ka ba doon kanina, partner, doon sa, kung pinapanood mo, habang kinakausap ni Amy Marcos, si John Vic Remulla, may biglang sumisingit na hindi man gumagalang sa chairman. May biglang sumingit eh. Hindi ko magkanong naano yun, hindi ako masyadong naka-observe doon. Ang sumingit doon yung kuya. Oo. sumisingit si Boying Nagtatanggol Remulla. siya. Pinagtatanggol niya actually. Sabi ko, kawalan na respeto yan. Nakita mo, yung, kung yung mababang kapulungan, sinasabi nila na kapag ka ikaw ay biglang sumisingit, huwag kang bastos. Ipadaan mo sa... Sa TRICOM, kukorek ka nang ikukorek. Hoy, magsabi ka muna sa Ikukorek ka. chairman. Ganun ang sabihin nila. Yes. Pero dito, biglang ang kinakausap ni Amy, etong si John Vic, aba nakakuha ng tagapagtanggol itong kasi partner, tinatanong doon kung yung interview ni ni John Vic Remulla. Ano yung interview doon? Na kung sino yung core group. Sabi niya, no, I'm not part, hindi ako yung plano. Ito yung mga core group. So, doon na umiikot yung mundo na. Nung napansin ko na masusukol na itong si Remulla na bata. Si SGLG. Sabihin na natin. Yan, si DILG Secretary. Sige. Bigla napansin ko lang kanina. Ito, nagbabase lang tayo sa reaction. Sumalo na si Kuya. Sumalo. Si SOJ. Pumasok pa si SOJ. Tapos, ang problema, ito, pasensya na kung nakita namin kabastusan sa nangyari kanina, hindi man lang nagpasintabi na, Madam Chair, di ba, ganyan, may eyes, in behalf of my brother. So, yun talagang diretso, talagang bigla sumingit, siga eh. So, nakita Very ko. very lenient si Amy. Pero siguro, panoorin lang natin itong short cut clips na ito. During sa committee hearing, pinakita rin ni Senator Amy ang statement ni dating, ito talaga matapang din, sana kung buhay pa ito, bumabana din ito si Senator Miriam Defensor Santiago, Yes. di ba? At pinaliwanag niya ang sistema na meron tungkol sa ICC. Siguro panoorin po na natin ito. Sa mabilis lang na pananalita, baka naman na isa sa inyo ang pwedeng magpaliwanag dito sa kapalpakan or kawalang kakayahan ng ating korte na umandar. Kasi yun ang sinabi. At this juncture and due to the lateness of the hour, I'd like to get rid of some housekeeping. Matapos lang, gusto ko lang ipakita yung orig na orig nating defender ng ICC dito sa Senado. Balikan lang natin ang dating Senadora Miriam Defensor Santiago po. As a benchmark in the progressive development of international human rights, the court represents a triumph of international criminal justice by establishing individual criminal liability for those responsible for serious violations of the Rome Statute. The salient features of the Rome Statute are as follows. Bullet. Principle of complementarity, spelled P-L-E, not P-L-I. Complementarity. The court will act only as a court of last resort. It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita ko na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC.
Okay. So narinig natin at ito yung diskurso at paliwanag pagkatapos ng ratifikasyon ng ICC dito sa Senado noong 2011. Maliwanag na court of last resort ang ICC. At pupunta lang tayo dyan kapag ayaw o hindi kaya ng ating korte dito sa Pilipinas. Ngayon, nangangamba ako pagkat ang SOJ natin sinabi that the families or the victims of the so-called EJK were compelled to sue abroad inasmuch as there was a failure of our justice system. Hindi na gumagana ang ating mga korte. Sa mabilis lang na pananalita, baka naman na isa sa inyo ang pwedeng magpaliwanag dito sa kapalpakan or kawalang kakayahan ng ating korte na umandar. Kasi yun ang sinabi. Pero ang sabi naman ni Senator Santiago, the rule of complementarity, I think the DFA is more than familiar with that. Kabisado natin yan. Lahat ng treaty, complementarity ang sabi eh. Kapag hindi na kinaya o ayaw ng mga korte sa Pilipinas, doon lang tayo hahantong sa ICC. Tama po ba yun? Mama, pwede ho kung... Ang ano mo kasi dito, yung mga nagpunta sa ICC, ay sinubukan nila makakuha ng hustisya sa Pilipinas. Ngunit nabigo sila. Pero sinabi ni Senator Cayetano kanina, ni walang naghain ng kaso dito. Yun nga, Ni isa. ang problema nga po rito kasi, yung mga nangyari lalo na sa Mindanao, wala ho talagang paggalaw ang mga piskal ng panahon na yun. Hindi talaga gumagalaw ang kaso. Kasi... Ang sinasabi niyo may pumila? Merong mga nagreklamo, nagtangkang magreklamo, ngunit wala pong nangyari. Pero Yun po yung, hindi sila yun ang, nag-file. kaya sila nagpunta sa ICC. Hihingi kami ng... Hindi ko sila kilala, ma'am, pero yun nga ang, yung mga nakausap ko na nung ilang mga araw nakaraan, yun sinasabi nila sa amin. Maraming salamat, pero kung maaari, bigyan kami ng kopya ng DOJ kasi wala kaming kaalaman na ni isang kaso ay nahain sa anumang korte ng Pilipinas. Kung meron kayo... Gilapin po namin, maghahanap po kami. Okay. Pero, parang inaamin ngayon ng ating kabinete, lahat ng mga kinatawan na narito, na yung ating judiciary system, ang ating mga korte, hindi na gumagana. Gumagana ang ating judiciary system. Pero narinig natin ang dakilang senadora na nakalipas na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang palpak na, talagang surrender na Nga ho ito eh. Ilang taon na nga ho silang nagpunta sa ICC. Hindi lang naman ngayon po yan eh. Sila po yung nagpunta sa ICC noong 2016, 2017. Hindi pa ho, panahon pa ho ni Pangulong Duterte. Nakademanda na ho, nagdedemanda na po sila. Ayun ho, dapat maging maliwanag dito. Sige, Hindi po sila nagpunta ron nung 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron 8 or 9 years ago, nandun na po sila. Kasi marami ho rito, yung mga nangyari po sa Davao, nung mayor pa ho si President Duterte. So sana maibigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain nito sa Pilipinas na hindi naman umusad, na talagang walang pag-asang magtagumpay. Isa yon. Ikalawa, Okay, yan po malinaw sige, anong masabi mo dyan, kapartner Dan dyan? Di ba? Natawa ako. Partner, ito, halinawin natin. Nung sinabi niya kasi, pinag-uusapan dito, ang sinasabi, si former Senator Judge Miriam, lawyer, Senator William. yes, Miriam, ito ay dating judge ito sa ICC. Oo. Remember, Actually, alam niya. nagpapaalam na nga siya dapat na masama siya doon. Oo. So, pinaliwanag niya doon, ang pinakapala last resort partner, yung ICC. Dapat ito munang korte. Now, the question is, sabi niya, nasaan yung mga nag-file na ito? Ang sabi ni Remulla, di lang naman ito last 3 years ago eh. So, pag wala napakita si Remulla, mga kababayan, pag wala napakita si SOJ Remulla, Sabi-sabi niya lang yun. baka matulad siya doon kay Bantag. Or alibay niya lang yun, gano'n. Pwede. Kasi, wala, ibig sabihin, panahon pa na Mayor si Tatay Digong, may nagsampa na dito sa mga
sa judiciary, sa mga korte, sa COC, clerk of court, okay, o sa prosecutor, walang nangyari. So ipakita ngayon nila, kapag wala silang naipakitang ganon, sampal na naman ito sa atin. Kasi ang naintindihan ko doon sa pinapaliwanag niya, 'di ba 'yun ang tanong, meron bang nag-file ng kaso dito? Yes. Sinabi naman nila, parang sinasabi niya meron doon pero parang hindi umuusad, ang ganun ang dating 'di ba? Ngayon, syempre kung tayo po ay tiwala sa korte ho natin, sa judicial, mag-file lang sila may hanggang doon sa pinaka-iba pang mga korte. Sa dami po na nilang ginagawa dito sa Pilipinas, punta sila sa Manila, kung di, halimbawa sa Mindanao, sinasabi nilang baka mamaya yung mga doon, korte ay pabor sa ganito. Di punta ho kayo sa Manila, dito nyo i-file kasi meron namang sinasabi nila na EJK dito. Di dito sila nag-file. Bakit naman sa ICC sila nag-file? Anong meron? Diba yan ang tanong nag-file daw sila doon. Ang isang maingay dyan si Trillanes, di ba? Ito pala yung kanilang pinaplano. Pero kung titingnan ho natin ito balikan natin itong pinag-uusapan ho natin. Kung hihimayin natin ulit ka partner Dansan, di ba? Inaresto po si PRD galing po sa Hong Kong. Tapos may fake news na lumabas. Kahit alam daw ni PRD, parang nag-a-apply daw ng asylum sa China si PRD. Di ba? May lumabas na gano'n Meron na po silang gano'n na optics or pagkukondisyon ng utak na gano'n ang plano. Pero hindi. Kasi nga, umuwi nga. Kasi kung plano niya, hindi naman uuwi, di ba? Yes. Kahit alam niya. Kasi gusto niya nga harapin. Kasi nga, sa naiintindihan po nila, kung inaresto ka, hindi ka dadalhin agad sa dahig. Kailangan dalhin ka muna sa competent court. Tama, inaresto siya. Aresto na. O, sabihin na natin yan. Nung binasa nga yung Miranda rights niya, kino-question nila, saan bang ginamit niya ng yung pangdahig o pang Pilipinas? Yes. Di ba? Isa ang question nila Bakit yung binasa niya? Di ba? Sinasabi naman ni General Torre na meron naman daw warrant na pinirma. Hindi. Actually, sa eroplano nga, nakuha ng video yan Sabi nga ni PRD, yung sinulat mo na yan, dahil dyan sasama kami. Di ba? Yung parang kasing baka sinulat lang nila na tungkol doon. Parang hindi naman warrant na pinabasa. Kaya nga sabi nga ni dati Secretary Medaldea, doon pa lang nila nabasa nung nandoon na po sa ICC yung kanilang complaint. Yun. Yun ang medyo doon. Pero lilinawin natin, partner, kasi pinag-uusapan dito yung extrajudicial rendition. extra rendition. Okay. Extra rendition. Naalala mo, pinapaliwanag ni Pastor yan. Yes. Pwede pala, tignan mo. Nangyari. Naalala ko na last doon kaming dalawa ni Pastor na kinukwento niyo sa amin. Parang kang kikidnapin, di ba? Kikidnapin ka, sabi niya ng mga Amerikano, nangyari kay Tatay Digong. Pero ito ang tanong ko, partner, sa Department of Justice, sa lahat ng gobyerno na may hawak nito. Kapag ba may red notice, ang isang, sabi natin, ipagpalagay natin may red notice ka na, naka-alerto ka na sa Interpol, gaano ba, meron na ba tayong jurisprudence na ganyang kabilis ang ginawa nila sa pagdatransfer? Di ba yun nga yung tanong nila Kung halimbawa hindi natin agad sinunod, anong gagawin nila sa atin? Ano bang mangyayari? Bakit kailangang madaliin mo in that day? Kasi 3 a.m. sila sabi nila natanggap nila Di ba? 3 a.m. Pero lumabas na naman, na 7 pa pala, may natanggap na daw sila, nakaano pa, yung parang, hindi pa na-unseal, hindi pa talaga nakita. Secret muna. So, parang hinintay muna nila yung 3 a.m. bago buksan. Gano'n ba yun? Doon sa paliwanag, kakabuko Di ba? Nagkakabukuhan doon sa paliwanag nila Ito pa, yung sinabi ni Senator Jingo Estrada, nagustuhan ko rin yun ang sabi niya, anong timeline ninyo, tapos hinihingi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na makita niya ang kanyang anak dahil siya ang tatay yung abogado, hindi niyo pinagbigyan. Hindi pinagbigyan talaga niya yun, di ba? Ang tanong doon, tapos pamilya yan, sabi niya. Tapos hindi mo pinagbigyan. Anong rason niya? Di ba? Naghahabol sila ng oras? Di ba? Isipin na dali talaga. Kung napapansin mo, paulit-ulit na tinanong ni PRD. Yung anak niya, kailangan niya kasi siya ang abogado niya. Kasi lahat yun, alam ni PRD Matagal na prosecutor, attorney yan Naging presidente pa. Alam niya, ang ginagawa sa kanya ay illegal. Pero that time, wala siyang magawa kasi over, kumbaga sa dami ng 7,000 ba naman ang pinag-uusapan natin na sinasabi. Di ba? Yung mga
yung number ng mga PNP na nandoon ang sinasabi ha. Pero alam mo, ang pinakaano dyan, maliban pa doon ka-partner Dansan, yung question ni BP, bakit inalaw ng army na mangyari yan? Dapat Yun. silang protektor ng bansa natin, lalo na pag presidente pinag-uusapan. Dating presidente ito Kaya nga, kung tutusin, kahit tapos ng termino nila, may mga PSG pa silang nandiyan sa kanila. Kasi ano sila icon sila ng Pilipinas na ginampanan nila ang naging presidente ng Pilipinas. Hindi po sila ordinaryong mamamayan lang. Correct. Dating presidente. Ngayon, ang question ngayon ni BP, bakit inalaw nila? Bakit po mga kapartner? Ang base kasi, ang Villamor, dapat army yan. Hindi po Army. yung PNP. Correct. Hindi po sa kanila yan. Pero parang pinaliwanag di Gubo, deputize, ganun. Pero kung titignan mo, kahit dineputize mo sila, dapat nandoon pa rin nangunguna kung sino ang head ng army. Sila pa rin nagde-decide sa base. Pero bakit hinayaan nilang parang naging dominante doon ay mga PNP? PNP. Questionable na yun. Questionable na talaga rin. Pero yun. gusto ko talagang balikan yung kasi nasa batas ito Kapag ka ikaw ay inaresto, karapatan mong kumuha ng abogado mo Correct. immediately para malaman kung tama yung pang-aresto mo tsaka hindi. The moment na hinihingi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng kanyang maging abogado, ang kanyang anak at pumunta ron, pinipigilan ni General Torre yung pagpasok ng abogado ni VP Sara. May nakita na akong illegal doon kung para sa opinion ko lang yun. May nakita na akong nilabag nilang batas. Nilabag na nila yung karapatan ni PRD. Yung sa council niya, di ba? Oo. Yung, actually, di ba, sabi pa nga nila, pinakakuha na may 3 lawyer na sasama, bandang huli, isa na lang. Si Sec Madaldea pa. Pero alam nyo, kung titingnan ho natin, marami talagang question doon Unang-una, bakit kung patitingnan natin yung pinapaliwanag ni SAS. Kasi SAS kasi ang unang nagpasabog doon sa naging pamamaraan ng pag-aresto at pagdala sa dahig kay PRD. Di ba yung Article 59 na binasa ho natin kanina? Inaresto. Dapat nandun po sa Competent Judicial Authority. Pero nangyari, saan po dinala si PRD? Villamor. Hindi sa korte. Sa Villamor. Tanong, ang Villamor ba ay korte ba yan? Di ba? Nandoon ba yung judge doon sa Villamor? Doon pa lang ho, kumbaga sa technicalities at sa due process, may malina. Dinala pa agad doon sa Kaya pagdating doon siguro, nabigla pa yung bakit kanyo? Pati nga po yung mga kasama ni wala nga mga visa yan Di ba parang pumasok ko doon, illegal entry pa ang dating mo? Oo. Di ba? Ang daming problema, ang daming mga makikita natin na hindi tama. Yung pagpasok mo, kailangan mo ng Visa pa, di ba? Ang hirap ng Oo. visa pa naman dyan sa Kaya Netherlands. napilitan sila ng kumuha ng visa na doon. Doon. Oo, yan ang Visa. nangyari, di ba? Pero balikan natin sa nakikita natin mga kababayan natin nakikinig ngayon. Nagtatanong ka, may sabuatan ba dito sa ICC? So tingnan mo, may sabuatan. Kung opinion at sa akin to hindi ho opinion ho ng estasyon to. Opinion ko ito. Kung ang ICC ho ay balikan natin ang kwento. Balikan natin yung mga pangyayari. Okay, Sige, balikan natin. throwback muna ho tayo. Throwback mo na ng konti lang. Ano ba sinabi ni Bongbong Marcos? No, hindi tayo makikipag-coordinate dyan. Hindi na tayo member, wala na hindi sa member. jurisdiction. Pag sinabi mong no, may prinsipyo at paninindigan ka, no. Dahil nga ang pinag-uusapan, soberentiya. Kapag ang soberentiya, hindi lamang yung pangalang bansa mo, hindi lamang yung lupa mo, pati yung mga tao kasama doon. Correct. Tama? Ngayon, partner J, ang sabi ni Boyeng Rimulya, ni SOJ, nagbabago isip ng tao. So, ibig sabihin, hindi itong presidente natin, para akin to, hindi ho ng palatuntunan to. Ibig sabihin, mayroon tayong presidente na hindi niya kayang tayuan yung kanyang mga sinasabi. Correct. Hindi niya kanyang panindigan. Yes. And, segundahan ko ulit, bakit natin sinasabi na nagkaroon ng tila baga kontsabahan ang ICC at saka ho itong si Marcos. Ako tingin ko takot si Marcos Opinion ko lang to Takot si Marcos sa mga Duterte. You know what the reason is? The reason is, until now, even the last days, ang survey ho na lumalabas na pinipili ng sambayanang Pilipino na mamumuno sa atin ay walang iba. Duterte pa rin. Kaya nga, di ba, hindi bumabagsak yung survey ni BP Sara ilang beses na. So ngayon, nakita natin na pangalawa partner J, alam ka ba sa maisog ng partner? Kung hakbang na maisog sa Davao?
Wala. Okay. Yun ang unang-unang magkasama kami ni PRRD na lumabas kami sa rally, habang na maisog. Doon niya sinabi na yung binuko ni PRRD yung mga trabaho nila, yung mga People's Initiative nila, etong pagnanakaw ng mga kongresista, until the last time, ito pinakahuling ito, ako tingin ko, ito napikon na dito si Marcos, alam bakit? Ang kinapikon niya dito, alin, yung 98.9 billion pesos na nilipat Kaya doon sa ano. Oo. Sa PhilHealth yan. Tingin ko, yun ang kinapikon niya. Pangalawa, ito pang darating na April 1, 2, and 3. Itong pinagpapaliwanag ng Korte Suprema. Tungkol sa gaan naman yan. Gaan naman yan. So, budget natin ng mga vice cam, sabi. vice cam, sabi. So, marami. At pangalawa, nakikita natin, siguro, medyo na-shaken sila sa ginawa ng, doon sa Hong Kong partner, yung sa pasasalamat ni PRR, din nakita. Yung gaano karami. Ewan ko ba partner, ito. Ang tindi ng pagmamahal kasi pinapakita ng mga Pilipino doon sa kanya. Aba, may lumabas ngayon partner sa survey. Ito hindi ko naman sinasabing sinungaling kayo. Hindi ko sasabing hindi kayo sinungaling. Aba, 52% ang buong Pilipino raw, sambay ng Pilipino, agree daw sa pagkaka-aresto kay PRRD. Ang tanong ko sa SWS survey at Pulse Asia o SWS, etong tanong ko. Opinion ko to, hindi opinion ng network to Sino ang nagbayad sa inyo para magpa-survey kayo ng ganyan? Hindi ka naman magsa-survey kasi basta-basta kung wala rin nag-request. Maaari siguro, meron silang pang general pa. Pero minsan, kapag merong specific na pero dapat maimbitahan din sila, pinapa-invite din sila ni Congressman Marcoleta . Second, eto pa. SWS survey, Pulse Asia. Bakit yon madaling ma-adapt nitong mga malaking mainstream media? Pero yung nagaganap po sa atin dito, na nationwide na rally kay PRRD, hindi lang nationwide sa buong Pilipinas, pati sa globally na nga ito. Global na to. Worldwide na po. may nakikita ka bang gano'n na report ng mga mainstream media? Wala. Actually, yan na po. Kaya nga, medyo kung nababasa ho natin sa social media, i-add nyo po. Tulad niyan, girorgor po yung SMNI. Yes. Oy, sa mga nanonood pa lang partner dito sa ating YouTube channel ayan, nasa likod ko. Yung hindi pa nakasubscribe dito, hanapin nyo na ngayon sa Facebook, DCRD. Sunshine Radio. Ayan, sa mga nanonood ho ngayon sa YouTube. Lalo na dito sa taga Region 1. Yan. Yes, yung mga Ilocana. Pangasinense. Mga Panggalatok. Ayan. Yung mga OFW natin, karamihan nanonood sa atin dito, mga team replay din sa YouTube. I-subscribe nyo na ho again Facebook partner. Ayan mo yung pwede. Hanapin nyo lang po yung DCRD 981 Top News at saka po SMNI News North Luzon. At sa YouTube naman, bago lang po ito, baka 2 pa lang pong subscriber namin. Medyo na-encourage na rin ako kay kapartner Dansan. Yun na, yung YouTube po natin, DCRD 981 channel. Yan. At asahan nyo, baka sa YouTube natin, mag-collab pa tayo, partner. Pwede. Subscribe nyo na ho, yung hindi pa nakasubscribe sa inyo, mag-subscribe. At asahan nyo, may mga collab pa kami mangyayari. Pero balik tayo, partner, sa mga talakayan ulit. Siguro, ang aking nakikita ngayon, nakakalungkot talaga, naisipin na talagang pinipilit lang baligtad ng sitwasyon. Ini-imagine ko lang ito. Siguro kung wala pang cellphone, hindi pa uso. Kung wala pa social media, sabihin na natin din. Balikan natin yung way back na dekada 60. 80s, 70s. Parang, alam mo, dito ako naniniwala itong presidente natin, si Bongbong Marcos, idol niya ang kanyang tatay. Idol niya. Kasi alam nyo bakit? Kung noon etong si Marcos Sr. ay meron siyang isang general na masasabi kong talagang tapat sa kanya. Itong si Fabian Ber. Ngayon si Junior, meron siyang General Torre. At second, kung noon, mga radyo, TV, pinatitigil, tanging Radio Bertas na hindi na napatigil nung panahon that time, sabi nila nung panahon ng EDSA Revolution yun. Oo. Napatigil lahat nila. Ginawa ng senior yan yung pagpapatigil lahat sa mga TV4 lang umaandar. At kontrolado lahat nila. Ngayon, nakita natin, nakontrol na sa mainstream media, nakokontrol nila. Pero ang hindi lang makontrol, parang sabi ko, ako'y tumatayo ngayon na tayo tumatayo na si Salonga, yung mga, di ba, yung mga pinakulong nila, ganun. So, sinusuppress nila yung mga vlogger ngayon, yung
Kaya idol talaga ni Bongbong Marcos yung tatay niya. Yung paraan kung paano patigilin, no? Yes. Sabihin na natin, tsaka yung pag-abuso sa karapatan ng tao. Yan. Pero Yan ang nangyari. partner, walang bali. Ito allegedly to o di umano, kwento-kwento to Kasi naglabas ng pahayag itong si Attorney Castro ng Presidential Communications Office na Kilala ngayon na PCO. PCO, tagapagtakip Ang pa. pala spokesperson. Spokesperson. Ito kasi, ito yung hinilabas niya na pinasinungalingan niya at puro daw fake news yung nagsasabi na itong unang ginang na itong si Lam o Lisa Araneta Marcos. Nakauwi na ba siya? Yun nga ang sinasabi. Sabi niya nakauwi na eh. Oo. So sigaw ng taong bayan ngayon, kung nakauwi na, di interviewin niya. Para at least matapos na yung di ba, yung issue or pag-aalinlangan kung nandito na ba wala. At saka at least alam mong safe na siya. Yes. Ganun na lang, di ba? Bagyan natin ng positibo para at least mo na safe siya na nandito sa Pilipinas. Yes. At alam natin na nasa pangangalaga na siya ng Pilipinas at wala sa Banyaga. Kasi may nagkumakalat to kasi na di umano, nasa LA Galing ito. sa ibang bansa rin yun, yung mga vlog. Hindi naman nagbablog pero nandoon sila na aware sila na nangyayari. At may ibang partner bansa pa rin. nagsasabi, ganyan. No? Pero kami ang stand ho namin dito, may pakiusap po kami sa PCO na para matapos na, di ba? Para mapaniwala nyo kami, taong bayan, di interviewin mo, papayagin mo na interviewin. Total, papa-interview naman si Lisa Araneta Marcos na kasi ang napapansin daw ng mga ating mga nanonood ngayon, puro repost Oo nga. yung mga picture. Tsaka dati nagla-live naman yun kapag may event ng PTV, Oo, kasama oo. ni PBBM, di ba? Oo. Nasa tabi lagi yan, naglalakad din silang dalawa, di ba? Most of the time, hindi man lahat ng oras, pero most of the time, pag mayroong importanteng event, magkasama yan, pamilya yan Yes. Yeah. Ngayon, sinasabi nila na umuwi na, pero proof of life, kumbaga proof of life, na talagang nakauwi na siya, na, di ba? Pero ano bang issue? Kunwari hindi siya nakauwi. Ngayon nandun lang siya. Kasi nga may pinag-uusapan kasi doon sa pagkamatay nung isang Paulo. anak ni Paulo, di ba? Na parang di umano merong yung pagkamatay na doon doon sa mga lumalabas na yan, yung pagka-report ng pagkamatay niya at yung reason ng death niya. Ito po yung iniimbestigahan ngayon. Ito po yung issue. Kung bakit sinasabi nila na kung bakit na-hold ngayon or nasa Amerika pa si Lam. Ito yung yun sinasabi nila. Kaya nga po, kung hindi man totoo yun, di magbigay na nga lang talaga ng statement, di ba? Actually, statement, naglabas na lang statement. Naglabas na statement si Castro na sinasabi niya. Na-live na lang pala na interview. So, kung nakauwi na yan, siyempre, dadaan sa immigration yan. Di ba? Immigration, baka naman, meron kayo. At saka di kayang hindi magpakita ni, kung nandito man siya. Naman. Alam ho natin na marami din siya pinupuntahang mga event. Yes. At saka siyempre, At alam mo, masayahin ng First Lady. At saka siyempre, may mga concert din natin. Masayahin siya. Okay, yan. Diba? Hindi mo yan mapapa-stay sa isang lugar. Yes. Talagang yan. Kaya yan po yung Pero anong doon? Ang problema kasi dito, sabi nga nila, ano naman kung may nangyari doon? Ang problema doon po kasi na lumalabas sa kailangan talagang maklear. 'Di ba? Ang sinasabi na po kasi yung ikinamatay nung nandoon ay may kinalaman po daw sa drugs o illegal drugs. Kaya ganun lamang po yung ang pagtatanong ng mga tao. Pero syempre, respeto ho natin yung sa pamilya nung namatay. Kaya dapat sila rin po ang maglabas ng statement dapat kung ano talaga. Pero wala pa naman yata nilalabas. Wala pa naman nalabas at itong pamilya nila. Oo. So, basta ho, ako, kasama ho ng Sambayan ng Pilipino, pinagsisigawan, partner, magpakita ka. Yung may nagpapakita naman sa mga post. Kaya lang, ito lang ang nakakatawa doon pagka-post doon sa page. Maraming nandun, last year pa yan. Ganito, yes. di ba? Makikita mo doon sa baka question na naman nila. Marami ang sinabi mo, pero dalawa lang. Kung marami sa akin, 2 or 3, anong magagawa mo kung marami na yon? Ano ba, meron ba tayong batas na ginawa na ang maisasabi nating marami ay 100? Pero para sa iyo, kapag hindi na 1 or 2 na, dinagdagan mo ng marami. Yun ang definition mo para sa kasi wala naman po kasi ngayon na nakalagay sa batas, ang masasabi ho natin na marami ay dapat ganito po ang numero. So more than 1 na yan, nadagdagan na, di ba? Ano mo? Okay. So yan po kung babalikan po natin, 'di ba, yung mga issues na ito na nangyayari yan sa
ginawa kanina sa mga vloggers na nagbibigay po ng kanilang opinion. At talagang hindi naman nila dinideny yung kanilang pagbibigay ng opinion sa nangyayari, like kay PRD. Kasi maraming nagmamahay kay PRD. Sabi nga ni Crisette, nasaktan siya sa nangyari. Pati ba naman yung nararamdaman niya na nasaktan, gusto niyong questionin? Di ba? Kailangan ba, ang bawat iisipin natin, kailangan tanungin natin, pasado ba ito sa ng Quadcom or ng Tricom na kung anong iisipin ko at susulat ko, kailangan ipa-approve ko sa kanila kasi baka sabihin nila fake news. Di ba? Hindi naman ho kasi pwedeng ganun. Meron ho tayong kanya-kanya pong opinion. At kung yun, tandaan po natin, ang social media, sarili mong wall yan. Pwedeng basahin, pwedeng hindi basahin, pwedeng kang i-bash. Kung may naniwala sa kanya at nag-confirm sa kanya, pinapaliwanag niya, ayan yun. Yun ang paniniwala ho ng tao. Tulad din po ninyo, gusto yung paniwalaan din po kayo, di maganda kung may naniniwala din ho sa inyo. Di ba? Ganun lang yung kapartner Dansan. Kuwala kami sa kapartner Dansan. Yung mga maraming nanonood sa live niya sa sa YouTube. Bakit nandyan sila? Kasi alam nila ang binibigay din po na information or opinion ni kapartner Dansan, sumasang-ayon din sila. O yung iba nagko-komento din, di ba? Or yung iba naman, trolls, yung iba bashers. Yes. Nandiyan na lahat yan, di ba? Ganun lang po talaga yun. Pero again, uulitin ko lang sa amin naman kasi as a political vloggers, nag-a-analyze kami bago namin ilabas ito, pinag-aaral nating mabuti. Tapos kung madagdagan namin as a opinion, analyze at reaction namin doon. Wala ko nakikita mga fake news diyan. Ang fake news, which is yung sinasabi ng pagka ikaw ay fake news, yung naggumawa ka ng yung naratibo, lumabas ka ng sarili mong Tulad statement. doon sa EJK issue, Yes. pinakita nila yung picture. Hindi naman pala yun, 2024 naman pala yan, hindi naman panahon pala. Yung fake news yun. Yun, fake news yan. Di ba? Kung dinadawit nila yung mga fake news. Yung doktor, di ba, nagreklamo yung kapatid, fake news yan. Fake news yan. Yun ang talagang pakikita natin na fake news kasi yun po yung talagang parang gumawa lang sila ng storya. Iba po kasi yung pagbibigay ng opinion doon sa actual po ng mga nangyayari po ngayon at kung anong paniniwalaan mo, ito bang ganito, ito ba si ganito, kaya nga meron tayong freedom of expression. Ito partner, alimbawa sinabi ko, sinabi ni Bongbong Marcos, ng presidente, sinabi niya na meron tayong 5,500 flood control. Ngayon, na-fact-check siya, lumubog yung NCR. After how many days, lumubog yung Bicol. So, siyempre, vlogger ako. As a part of political vlogger, i-analyze yung sinabi niya. Correct. So, magtatanong ako, fake news ba, i-consider ba fake news na sasabihin ko, kung ako ay maghahanap na at tatanungin si Bongbong Marcos na bakit hindi mo pinaimbestigahan itong mga 5,000 ang pinag-uusapan natin. yes, di yung ba? mga kongresista. Pero yung bridge na bumagsak diyan, imbestigahan niya. Pero to. So pagka ang dating kasi dito, Father, kapag kritiko ka, kapag nagki-criticize ka, nakikita natin talaga pababagsakin ka, sisirain ka. Talaga ako para sa opinion ko nakikita. So, nangyayari ngayon? Bawal ang maging kritiko sa administrasyon ngayon. Ay, hindi kasi nung panahon ni PRD may kritiko rin Pero hindi naman umaabot sa ganito. Pinabayaan niya. Oo, kasi may kalayaan kayong i-criticize. Siya nga, kung meron kang kinriticize, kailangan niyang i-address. Pagkagabi, maririnig na natin. Binibigyan niya na ng sagot at solusyon yan. Correct. Ganun lang naman siya. Kumbaga, para sa kanya, constructive criticism yan. Pinalalaman niya yung issue kung kaya niyang i-address at kaya niyang sagutin at kaya niyang solusyonan. Yun ang namimiss kay PRD. Fake news ba yun? Hindi. Kasi yan po yung nakita. Kaya po, ngayon, nakita ho natin ang result ng ginawa ni PRD. Sa nangyari sa kanya, na dinala po sa DAHE, at hindi dumaan sa tamang proseso kasi kung tutuusin, kasama nga sa pinapaliwanag din ng mga international lawyer natin, di ba? After po na ma-arrest yan, kung tutuusin, meron pa, yung akusado ay pwede pa dapat humiling siya ng interim release. Yun dapat. Pero nangyari sa kanya, dinala na doon. Paano siya maghihiling ngayon ng nandoon Kumbaga sa Kinulong partner, na kumbaga sa atin dito, pwede sa Pwede ka pa mag-bail. Ganun ang dating. actually, pwedeng bail, pwede rin yun. Pwedeng RFI, release for further investigation. Oo, pwede yun. Ganon. Oo, kasi While you are questioning the legality and yung mga maling pinagagawa sa doon sa, Oo, diba? pwede yun. Kaya lang nawala na siya ng ganun dahil nga, dinala po sa ibang bansa. Pero ang pinaka-issue dito ka-partner, Dansan, yung hindi na ho tayo miyembro ng ICC. Yes. Wala na ho tayo sa jurisdiction. Wala silang jurisdiction sa atin. Ang daming issue, partner, Hindi na tayo membro niyan.
Tapos, Pero pinadala mo doon. pwede. Ito yung pambubudol eh. Ito yung pambubudol na nakita ko eh. Hindi naman tayo miyembro dyan, pero miyembro tayo ng Interpol. Oo. Pero napag-alaman natin na yung red, hindi pa pala naglabas ng red notice itong Interpol. Pero pinangunahan mo na ikaw gobyerno ng Pilipinas, inunahan mo. Oo nga. So there's something wrong. Correct. Parang hindi na Interpol ang sinunod mo. Ang sinunod mo yung letter ng ICC. Na hindi naman tayo na miyembro na dyan. Hindi kung tayo tutuusin. miyembro dito, tapos hindi pa naglalabas ng red notice ito, Interpol, at hindi pa nakikipag-coordinate ang Interpol sa Pilipinas. Correct. Tapos, ikaw, nagmamadali ka. Oo nga. So, Parang ako, minamadali nila. partner ako, sasabihin ko, kaya minamadali nyo mawala ang Duterte. Para sa akin, opinion ko to. Maraming tatanong sa akin, bakit daw takot, bakit wala sabing takot na takot si Bongbong Marcos sa mga Duterte? Unang-una, hindi mo pagkaaksayahan ng panahon ang isang Duterte kung hindi mo kinakatakutan. Correct. Tama, mali. Threaten sila dyan eh. Tama. Threaten lang. O, di ba? Pero ako, sa mga nakakapanood ngayon dito sa Region 2, di ba? Region 2? Region 1. Region 1. O, sa lahat to ng Region 1, siguro naman, mahal nyo po si Apo Lakay. Ferdinand Ederlin Marcos. Di ba? Yung mga taga, mahal na mahal nyo, lalo yung mga taga dito yan eh. taga dito yan, kababayan nyo. Mahal na mahal nyo po siya, di po ba? Tandaan nyo, marami na pong presidente ang nagtangkang magpalibing po dyan kay Apo Lakay. Correct. Di ba? Kay Apo Ferdinand Ederlin Marcos. Nakita mo ba siya nung Yes! Kahit ako nakapunta ako doon eh. I was, when I was, if I'm not mistaken, 17 years old, nang pumunta ako sa Batac, Ilocos Norte. Na makita mo yung frozen body niya doon. Naka-frozen, umiikot ka doon. So, ginawa siyang tourist doon. Imagine, mga nakakapanood doon sa Region 1 ngayon, mga Ilocano, mga kabayan. Ang tagal ho, ilang presidente, ilang dekada ho na pinagpiestahan ho ang katawan ho ni Apo Lakay. Pero dahil lang po kay PRD. nailibing po sa libingan ng mga bayani. Pero ang sinukli po, mga kababayan namin mga Ilocano, ang sinukli po, dito pong mahusay na anak po ng Ilocano, ay pinagkadulo po sa Banyaga. Itong si PRRD. Sa kabila ho ng kabutihan, pinakita ho ni PRRD na ang binigyan po ng dangal ang isang Ilocano para ho ilibing sa mga bayani. Ang ginawa naman po nitong anak naman po, nitong na mayapang Apo Lakay, inilagay po sa kahihiyan po ang isang Duterte at ang sambayan ng Pilipino partner. Actually, kay PRD, medyo na sa kanya yan eh. Kay PRD, ang ito, hindi mukhang kahihiyan eh. Mukhang magiging hero ang dating ni PRD dito, di ba? Pero ang nilagay nilang kahihiyan, ang Pilipinas. Kasi bakit hindi tayo, parang wala tayong soberanya eh. Di ba? Hindi tayo dinala mo sa Banyaga eh. Yung soberanya pinag-uusapan natin dito, tsaka jurisdiction. At saka idagdagan ko yung sinabi mo ka-partner, no? Ang nagpalibing si PRD. Ang matagal na wish ni Congressman or First Lady Imelda Marcos na bago man lang siya talaga yung pumanaw, maipalibing sa libingan ng bayani. Yung matagal na wish na yon ng yung nanay na fulfill through Dutertes. 'Di ba? Doon lang ay talagang makakaano ka na. Yung karapatan na sabihin din ni Mayor Baste na wala kayong utang na loob. Kasi ang Pilipino part ng values yung utang na loob eh. Correct. 'Di ba? Kung sabihin niya yung talagang yun na nararamdaman niya, wala kayong utang na loob. Kasi dahil sa mga Duterte, kung hindi sila tumandem dyan sa mananalo kaya sila sa Visayas at Mindanao, malalakas sa mga Dutertes dyan, di ba? Kung babalikan natin yun, marami talaga. Kasi nga, kung talagang malakas sila partner, matatalo ba ni Lenny si Bongbong nung vice president siya? At partner, dagdag ko lang ito. Sa mga naluluho sa atin, sa mga taga Ilocanja, hindi po ang Duterte ang lumapit sa mga Marcos. Si Amy Marcos at si Bongbong Marcos ang lumapit po sa mga Duterte sa Davao para ligawan po ito at makatandem. Di ba? Kaya makikita natin na kung hindi tulong ho ng mga Duterte, malamang hanggang ngayon ho, luhuan at talunan pa rin po ito hong si Bongbong Marcos. Dahil pinaliwanag ni Father J, ang jurisprudence natin dyan, yun hong maliwanag na pagkatalo niya kay Lenny. Correct, di ba? Kaya Lenny lang yan eh. Kasi kung talagang malakas siya, vice president, di ba? O ngayon, kinu-question yung pandaraya daw at lahat. May nabuksan na isang pero lumitaw doon. Panalo pa rin siya kaya nga, ang nangyari, tumakbo na lang ng maging presidente at niligawan nga si
ano na nga, yun na nga, the rest is history. At ito na po, ang kinahantungan ng lahat. Ngayon, Partner, dagdag ko na pa, para malaman ho ng ating mga nanonood ngayon. Ang ating hong presidente, hindi lang ho siya presidente. Vlogger din ho siya. Meron siyang vlog. Naalala niyo yung vlog niya na sabi niya ayaw niya doon sa mga automated machine na yan. Ang gusto niyang gayahin yung hybrid. Yung counting ano lang. Ngayon, naging presidente na siya eh. Bakit hanggang ngayon, automated pa rin yung ginagamit? yun pa rin. At, actually, ngayon nga, pinag-uusapan pa yan eh. Ayan ang kailangan bantayan ho natin. Yes. Diba? Pero, kayo, partner Dansan, nadala nila si PRD sa ICC. Ang tanong, bumaba ba ang presyo ng bilihin? Ay, hindi. Bumaba Lalo ang presyo tumaas. ng fuel ngayon? Dumami ba ang may trabaho? Di ba? Marami ba ang naging solusyon ngayon sa problemang kinakaharap ng mga Pilipino? Bakit doon nakatutok? Ang problema natin, yung daily ano natin eh. Walang Daily trabaho. needs. Mahal ng bilihin. Pero partner, masingit ko lang, gumanda naman ang kwento. Napagtakpan ho yung mga sinasabi mo, partner. Ako, galing po ako ng shoutout nga pala, batiin ko lang yung sa Pagudpod. Aba, bumili lang ako ng bigas. Alam mo, sabi ni nung nagtitinda. Ito, hindi fake news to ha. Ang sabi niya, partner, sabi niya, wala na talaga. Sabi niya, ang mahal ng bigas, ading. Sabi niya. Doon mismo. Sa lugar nila. Pagudpod to, nakita ko. Tapos, bakit po? Sabi niya, wala, mahal. Wala na po. Biro lang ako. May 20 pesos na bigas pa po. Budol yan. Sabi sa akin, ito, totoo to. Budol lang yan, 20 pesos na yan, ading. Ading, alam ko yung salita, Ilocano, kapatid. Kapatid. Pagpasok ko sa sakyan, tawa ako ng tawa. Yung driver ko, yung bayo ko, sabi niya, ba't ka tawa-tawa? Hindi, maselang ako, sabi ko. Akala ko, solid ditong north. Meron din palang ganito, dyan sa norte. At yung pananaw, tsaka pananaw dyan sa parting norte, yung sinasabi nila na, eto kasi yan partner, yung mga tao nung panahon ni PRRD, na naprotektahan niya ng war against drugs, marami, milyon-milyon ang natutuwa. Ngayon, yung mga nagrereklamo na nasalot sa lipunan, ito lang sila. Kaya kung makikita natin, kung pamimilian natin ng mga tao, lagi kung ito ang basic alin ang pipiliin ninyo? Yung salot ang pumapatay o ang salot ang pinapatay? Siyempre, pipiliin mo tong pumapatay sa mga salot. Ang salot po ang droga. Drug pusher, drug lord. Remember, in Bulacan, 2 policemen down. Patay. Pinatay po ng partner ng Yung inuhuli nila. ng addict. Ng addict. Can you imagine dati yun ang patay ang addict. Ngayon, ang kawawa yung men in uniform, Nagsiservisyo talaga sa bayan. sila ngayon ang patay. So, ano nangyayari sa bayan natin? Kasi nga, maluwag sila ngayon when it comes sa droga. Ang tanong, ang ngayon ba ay yung peace and order natin? Di ba, nabalik na nga yung takot Actually, nabilat yung takot na di ka basta makakapaglabas ng gamit mo. Tapos yung droga ngayon, sunod-sunod na yung nahuhuli nila na hindi mo alam kung yung maliit pa lang yan, yung malakihan, asaan na, di ba? Yung bakit ngayon nangyayari yan? Kasi na panahon ni PRD, takot talaga yung mga yan. Diba? Ngayong wala na siya at nagbigay pa ng statement ang PNP natin. Diba? Yan ang medyo nakaano pa. Ewan ko, encouragement ba yun? Hindi ko alam Pero yun ang pagkakaintindi ng tao Partner, pinupromote natin ang turista, ang tourism. Talaga namang maganda itong lugar natin, bansang Pilipinas natin. Maganda ito. Wag tayo maging, sabi lang, wag tayo maging turista. Wag na tayong maghanap pa. Punta tayo sa sariling atin. Pero partner, nakakalungkot isipin ito sa Boracay. Nabaltaan mo ba yun? Hindi pa. Although yan, dapat laging binigyan ng pansin ni PRD dati yan Dyan sa Boracay, partner, may pinatay na banyaga. Ginahasa, pinatay. Yung natagpuan sa CR ba yan? Yan ba yun? Yung simbahan? Chapel? di ba? Chapel pa. Turista yan, Siyempre, mga turista matatakot sa atin dito. Bakit ganun mga Pilipinas ngayon? Hindi kami safe dito. Di ba? Dati ang takot ang mga kriminal. Ngayon, mukhang sila naman ang namamayagpag Hindi pa yan, partner.
Baka ako nga, pag sumasakay ng airport, ayoko na magdala ng bag. Nabaltaan mo ba yung laglag bala na naman, talimbala na pinag-usapan? Babalot na naman yung mga plastic yung... Balik na naman tayo. Hindi kaya para, kasi may bayad yun eh. Kapag ano ka eh, di ba, pabayad ka, pabayad ka doon. Doon ka pabayad mo. Baka Doon sa negosyo. pinag-usapan namin ni Kabarer Danshan, siguro, Jeff, naka-ready na ba yung yung report ni Jason Rubrico patungkol sa EJK? At least yung pinag-usapan namin kanina, ito yung mga ibang mga report na meron ho tayo, ha? Victoria Banat napunahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalagan ni Banal. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ni Banal na taong 2024 nasawi ang anak ng kanyang kapitbahay. Wala, kilala ko to Sabi ko, anong EJT pinagsasasabi nito? Last year lang ito pinatay. Alam ko kasi nandito kami doon. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Unang-una, ikaw, si Alice, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Dahil last year, again, inulit ko last year, June yan pinatay. Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024 sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Binigyang diin ni Banal na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagsasalita laban kay Aling Sheila. Ngunit aniya, hindi rin tama na magpakalat ng fake news. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi yung totoo na victim yun ng EJK kasi I personally know the guy Kaya parang it's unfair naman for the Filipino people na ipagkalat nila na gano'n. I have to let everyone know na alam ko. Which is true naman talaga. Hindi ako magsisinungan. Hindi ako magkakapera dyan. Hindi naman napigilan ni Christine Tangonan ang kanyang pagkadismaya at matinding hinanakit. Yan ay matapos gamitin ng Bayan Europe ang larawan ng kanyang yumaong kapatid na si Aldrin Tangonan sa isang rally sa The Hague, Netherlands at ilarawan itong biktima ng war on drugs. Una-una, sir, siyempre galit. Bakit, sir, bumabalik po ang alaala namin ng gabing pinatay po si Aldrin, pinaslang, na dahil lang po sa selos. Nang makita namin ito sa TV, parang napakawalang hiya nang gumamit ng gano'n na bakit nila ginamit si Aldrin na ganyan na hindi naman po totoo. Binigyang diin Christine ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Isang krimeng bunsod ng selos at hindi ng anumang operasyong may kinalaman sa iligal na droga. Dagdag pa niya, sa halip na babawasan ang sakit na kanilang dinadala, lalo lamang umanong nagpapabigat sa kanilang pagdadalamhati ang pagbaluktot sa katotohanan. Nasaktan po talaga kami, sir, kasi nung parang na-recall namin, sir, yung mga pangyayaring ng araw na pinatay si Aldrin po. Bakit nagawa nila yon? Dapat papanagutan po sana nila, sir. Maawa naman po sila. Kung may mga konsensya pa sila, wag na po sana nila ulitin ang mga ganyang pangyayari dahil at sakit po sa part ng mga biktima po. Nanawagan din siya sa publiko at sa mga organisasyong nagpapakalat ng maling impormasyon na magpakita ng respeto sa kanilang pamilya, lalo't higit sa lahat sa kanyang kapatid. Hiling din ni Tangonan na maging responsable sa paglalabas ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng fake news na aniyay lalo lang nagpapahirap sa mga naiwang kaanak. Maliban pa rito, ginamit din ng mga makakaliwang grupo sa kanilang mapanlinlang na propaganda ang litrato ng isang yumaong doktor, pati na rin ang litrato ng isang law student mula sa University of Santo Tomas na namatay noong 2017 dahil sa hazing at hindi sa war on drugs. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayan, mga kapartner, di ba? Yan yan ang fake news, di ba? Maliwanag. Pero tanong dyan, pwede bang ipatawag din ng Quadcom or ng Tricom yan, yung naglabas niyan? Hindi papatawag yan. Sasabihin, hindi man kay vlogger eh. Di ba? Kasi yung mga ganitong concern hindi, tulad kanina ni Congressman Abante, sa may hawak ng EJK at information, Congressman Abante,
bigyan niyo pong atensyon itong report na ito. Kasi kung may nagre-report sa inyo about sa human rights at meron pong ganito, paano po natin ito i-address at sasagutin ngayon na yung mga tao na hindi naman talaga kasama sa EJK, sinasama. Nakakabahala yan, partner. Oo, di ba? Di ba? Ibisigahan nila lahat yun, baka mamaya pick lahat pala yun. Oo, kamukha niyan na may mga larawan na nakilala ko yon yung taga UST yung yung na-hazing na yon o yung pinatay na yon. Malaking news yun tapos makikita mo nandiyan diyan. Ibig sabihin, kulang na lang pati yung pagkamatay yata ni Magellan at pagkamatay ni Rizal ibintang kay PRRD. Correct. Ano ba sasabi nyo ngayon yung mga nagsasabi na kasi daming basher, daming sumisira. Kung paano ito, ka-partner Dansan, yung mga inireklamo sa Dahig o sa ICC, kasama pala itong mga ito. Di paano yan? Inano ninyo si PRD tapos, di ba, ganun lang pala itong kwento ng mga ito, hindi mo pala yung totoo. Di ba? Di ba ito sabi ni Yadjo, di ba, Iber? Nandun siya kanina Di ba? Nasa Quadcom din. Ewan ko lang, hinihintay ko nga yung minura niya si Abante, baka mamaya mako-condemn siya dito, pero nakaligtas siya ngayong araw na ito. Di ba? Hindi walang nangyaring gano'n. Okay. Di ba sa kanyang post, ang sabi din po niya, yung nakalagay po sa warrant of arrest ng ICC, sa page 4, nito, yung topic po about sa procedural history, sabi nga niya, so consistent lang yung page na ito sa part na yon. Okay, etong dyan. Base sa reklamo doon, yung alleged crime sa page 7 of the warrant only talks about 43 deaths. Pero sa matagal na panahon, sa mga mainstream media, ang sinasabi nila may 30,000, may 1,000,000. Bakit dapat nito pinatawag din sila Bakit ganun ang nilabas nila, di ba? Yung mga ganong kwento. Okay, alleged. Ito alleged Parang yung daw ni Crisette. Di ba doon sa mga nilalabas din sa mainstream media, sinasabi nila alleged lang or ganito lang daw, eto ganyan. Di ba? Dapat ipatawag din para fair, di ba? Yes. Okay. Tapos ang sabi nila, 43 deaths of alleged drug pusher, thieves or magnanakaw at kriminal. At walang allegation ng rape patungkol doon. Eto yun yung 47 na may complaint doon. Ang problema nito, ka-partner Dansan. So ang karapatan ngayon itong mga kriminal, mga pusher, at saka mga alleged, ito mga namatay, di ba, mga magnanakaw, na nagreklamo dahil sa mga namatay na ito. Anong gawin natin sa kanila? Paramihin at buhayin ng pusher ang mga magnanakaw? Di ba? Ano ba yun? Partner, i-quote ko lang to. Ako, medyo naantig din ako sa sinabi ni Cathy Vinag that time nung sabi niya, yung pagiging drug lord, yung pagiging addict, pagiging pusher, choice nyo yan. Pero yung nabibiktima ng mga addict, pusher, drug lord, hindi nila choice yan. Correct. So, ano pinupunto ron? Etong mga to, salot. May maraming matitino dito, etong mga salot, binibiktima ang matitino. Nung dumating ang isang PRRD para linisin at tanggalin yung mga namemerwisyo sa mga inosenteng mga kababayan natin, tanggalin ho itong mga salot to, doon bumaba na sa pwesto at wala na sa kapangyarihan si PRRD dahil meron hong mga lumalabas na mga appointed and elected official na nagtatanggol dito, sinabayan pa ng human rights, lumakas ang loob nito. Kaya ngayon, ang reflection ka, partner Jay, sa amin lang, ito, uulitin ko. Hindi ko lang, after yata nung kinukwento ko sa iyo, yung babaeng chinap-chap ni rape, addict at tumira. Sinunog pa sa amin yon. So, ako may nakuha ko kay mas lang doon sa nag-aaral na tinira ng addict, pinagsaksak ng 19. Panahon ni Bongbong Marcos ito. Ito mga kinukwento kong ito. At based sa nakita ko, mismong ang PIDEA ang nagsasabi, kalat ngayon ang droga, hindi fake news to. Bakit? Official po ako na media ng PIDEA. Lagi ko sila nakakasama. At saka partner dito, merong syudad po dito. Nakausap namin yung mismong mayor. Pero hindi ko na sasabihin yung pangalan niya. Naglilipa na talaga daw ngayon. At meron pang barangay. Kilala talaga siya. No? Barangay captain pa yan. Ang problema pa dyan, meron pang isang congressman, nung mahuli sila, inarbor pa yon. Ganon na po yung klase. Ngayon, yan na po yung problema natin ngayon. Dati hindi pwede yan.
Di ba Ay. talagang takot sa panahon ni PRD? Kaya nga, nakikita natin, ang pinagtutulong-tulungan dito, lahat ng mga hindi nagawa yung mga ginagawa nilang masama, ang gusto mawala talaga yung mga Duterte. Kasi itong mga sila, tumitindig talaga, unang-una, ayaw nila yung korupsyon. Talaga nagsiservisyo sa tao. Di ba? Yan ang ano nila, yung heartbeat ho nila, hindi magpayaman. Talagang serbisyo sa tao. Yan ang ano nila, di ba? Ayaw nila yung droga, krimen, at marami pang iba. Yung sinabi mo kanina, kapartner Dansan, parang sa Davao City, nung mayor si PRD. Di ba? Ayaw niya yung droga doon. Pag pumunta ka doon, desisyon mo yun. Alam mong ayaw nila doon kapag may nangyari sa'yo. Correct. Tama yung sinabi ni Kati Binag. Pero yung biktima walang choice. Pinuntahan mo lang, pumasok ka sa bahay nila, kinuha mo yung bata, tapos ginahasa mo yung bata, pinatay mo, walang magawa yung bata eh. Hindi Ang na ng choice biktima eh, di ba? Hindi niya choice yun. Yung addict na gumawa noon, yun ang dapat managot. Ito yung problema natin ngayon sa warrant of arrest sa pinag-uusapan natin eh. Di ba? Ang nakalaman doon, ang biktima daw ng humanitarian, ganyan-ganyan. Yung Against, ang kinaos sa kanya is murder. against humanitarian Humanity. Di ba? Yung gano'n, yung crime against humanity. Okay, crimes against Oo. humanity. Humanity nung mga Kriminal. kriminal. Mga Paano addict. naman yung biktima? Di ba? Anong hustisya natin? Paano naman yung mga biktima ng mga kriminal na ito? 'Di ba dapat yung tingnan natin? Wala bang karapatan ang mga naging biktima ng mga kriminal na ito? 'Di ba? Yan ang tanong diyan eh. Partner, tanongin natin yung mga nanonood natin ngayon dito sa Ilocanja, sa Region 1. Para sa inyo ho, ano sa panahon nyo, mas maganda ho ba yung adik ang pinapatay o adik ang pumapatay? Yun ang malaking katanungan doon. 'Di ba? Ngayon, kung hindi naman natin kunwari, para hindi naman masyadong brutal partner, sabihin nila, yung mga addict ba dapat ipakulong at tulihin or hayaan mo lang at itong mga, 'di ba? Mga Partner, ganun. dugtungan lang kita. Hindi po lahat ng panahon ni PRRD maraming namatay. Marami pong nakulong. In fact, lahat ng kulungan ng panahon ni PRRD, yan po Crowded. yan. Crowded. Witness ako dyan Crowded lahat yan. Punong-puno po, nagsisiksikan. Kaya wag yung sabihin na lahat ng mga addict pinapatay ni PRRD. Yung iba po ay nakulong. At shoutout nga pala, partner, dyan sa papasok ng Ilocos. Hindi ko na mabanggit yung pangalan. Isa sinabi niya, dati akong addict. Gumagamit. Dahil kay PRRD, nagbago ako. Kita mo, malusog na malusog ako, kuya. Hindi, totoo. Meron din akong Di ba? kilala na, meron din kaming kakilala personal kasi, alam ko na gusto niya talaga sumuko. Di sumuko naman siya. Di ba may ganun parang voluntary ka nang susukay, may tokang na di ba? Hindi naman yung sinasabi nila na pag may gagawin na agad sa inyo, hindi. Mag-warning sila. Tapos, kung alam mong user ka or pusher ka, meron ka pagkakataon mag-surrender or pwede magpalista. Di ba yun naman sistema nila nun yung mga nag-surrender, may kilala pa kami talagang nagpatulong pa siya doon sa isang PNP chief para doon sa ganon. Pero alam niya talaga nagbagong buhay talaga siya. So, nagpapasalamat din siya ng panahon kay PRD kasi daw, nagbago siya dahil doon, nagkaroon ng takot Yes. Di ba ganun lang naman? So, ibig sabihin, yun ang tignan natin. Ano ba ang positibong nangyari sa panahon ni PRD? Kung namatay itong mga pusher, namatay po itong mga magnanakaw na ito, di ba? Sabihin na natin yung talagang grabeng pagnanakaw nila o yung mga kriminal. Choice kasi nila kung bakit nila ginawa. O kunwari sa atin naman, wala tayong ginagawa. Anong kakatakutan mo kung wala ka nilalabag sa batas? Correct. Di ba? Gano'n lang naman yun At ako na-experience ko, partner, sa Davao. Nung panahon ng presidente pa si PRRD. Partner, lumalakad lang ako sa Davao noon. Tahimik na tahimik ang Davao. Kita mo, hindi ka mukha sa Maynila. Siguro, ilatag mo cellphone mo, mas snatch yan. At dagdag ko lang ito, partner, ito, bilang experience ko nung panahon ni PRRD, kasi sinasabi nila na si PRRD ay gumamit ng kamay na bakal. Diba? Totoo naman. Na nakikita naman natin yan. Pero uulitin ko, milyong-milyon po ang nakinabang sa katahimikan para kay PRRD. Correct. Etong mga to, ay konti lang naman ito. At yung ayaw sa kay PRRD at kumukundi na, kaya nga sabi ko, lagi sasabi, adik ka ba? Pusher ka ba? Sindikato ka ba? Ganun lang kasimple yun. Takot naman sa kanila, di ba? Yung mga ganun Kaya nga kung titignan natin kung bakit yung pagmamahal kay PRD lumabas sa ibang bansa, yung mga OFW kasi, nung panahon ni PRD, parang yung, yung nakukomport ho sila
naging kumpiyansa ho sila na yung gobyerno ho natin, safe yung kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Unlike today. Yan po yung kanila kung bakit gusto nilang maibalik noon, kung pwede nga lang extend ang term ni PRD. Kaya lang, siyempre, nasa batas talaga na, nasa Constitution na hanggang ano lang yan, di ba? Hanggang 6 years lang yan. At kaya kailangan po ng mag-elect uli. Yan din po yung hinahanap, yung brand ng Duterte. Kaya lang problema ho natin ngayon, maaga po yung naging politika. Yes, partner. Ay, Ginagawa ka kay speaking BP of politika, may naalala ako na nung panahon ni Apo Lakay, yung tatay ni Bongbong Marcos. Ito, ang sinabi niya daw, nagbigay siya ng pahayag at may voice message daw sinasabi niya, ituloy mo ang mga proyekto, kamukha nung sa Morong Bataan, yung nuclear power plant. Kapag hindi mo tinuloy ang mga proyektong ito, 20 years, babagsak ito. Kay Cory niya pinapasabi yun. Si Cory hindi niya tinuloy, partner. Yung mga proyekto niya pula kay, binago niya ang sistema. So bumagsak nga tayo. Ang sabi naman, in present time tayo, ituloy mo lang itong nasimulan ni PRRD. Problema, hindi tinuloy ho nitong si Bongbong Marcos. Oo nga. Diba? Diyan na kumbinsi pa naman si BP Sara na sa continuity. Oo. Doon. Kung makikita natin, ang ginaya na pattern ni Bongbong Marcos, si Cory. Si Cory. Cory talaga. Di ba? Yung dilawan, yung idol niya. Ako tingin ko, opinion ko lang ito, partner, no? Analyze ko lang to. Tingin ko talaga malaki ang trauma ni Bongbong Marcos sa mga dilawan. Kasi inisip Pero niya... kakampi nila ngayon, di ba? Kakampi na ngayon. Kakampi na nila ngayon. Ako tingin ko lang, malaki ang trauma niya sa mga dilawan kasi takot ito Baka maulit-ulit. na maulit sa kanya. Na imbis na sa paway siya dalhin, dinala siya sa Hawaii. Pero alam mo, kung iisipin natin, dapat silang unang nakaka-empathize sa ginawa po nila kay PRD. Kasi ayaw din po nila yung ginawa nung sa tatay nila. Dinala po sila sa Hawaii, di ba? Ngayon, isipin ninyo yung ginawa ninyo sa pamilya ni PRD. Kay PRD mismo, dinala nyo sa ibang bansa. Ayaw nyo yun na ginawa sa inyo dati. Di ba ng mga Pilipino nag-ano dyan eh. Pero hindi naman talaga yung hindi naman sabihin na natin ngayon, ang gobyerno lumilitaw doon sa core group na dinanay. Sabi na wala naman daw. Nagano lang naman sila. Chismis lang. Partner, to. Ang nakikita ko rito, galawang makakaliwang grupo. To be honest, sabi nga nakikita nila, ko, parang na tayong ngayon. para tayong na-invite tayo na makakaliwang grupo. Yung style na ganito, parang kangaroo court, kung anong desisyon na nila dati. Di ba? Sabi nila na kapag pag namundok ka, yung mga NPA, pag sinabing mali ka at pwede ka Yun na may husga ka na. Tapos Ngayon, sasabihin na process. sa Kapampangan, parang yung sabi niya, yung maburak ka bitis, Wapin. yung mga maputik ang paa. Pag umakyat na sa bahay mo yan, tapos ka na. Correct. Yan Diba? ang mga kapartner, di ba? Yan, kaya nga sila sabi nila, parang paraan natin ngayon, may kasama na, eto ang gustong mangyari noon, nung nila Joma, nung panahon ni PRD na hindi pinayagan ni PRD. Yung nakikita natin ngayon, parang shared ang dating nila eh. Kasi ang may boses Equal. ngayon, itong mga Makakaliwang grupo. di ba? Sila ang boses dyan sa Kongreso, di ba? Pag nagsalita yung mga yan, dati, dinededma lang sila. Hindi pa nga binibigyan pagkakataon ng panahon ni PRD. Yes. Pero ngayon, iba na. Kung ano sabihin nila. Parang yun ang natin, guide natin. Hindi ba, again, ulitin ko to sa mga nakikinig sa atin ngayon. Tandaan ho natin bakit ho nasasabi ni Partner J ho yun. Tandaan nyo ho to. Ito lang ho ang i-analyze nyo. Fiscal year 2023 to 2024 budget, hindi nakaporma ang mga kaliwang grupo. Correct. Diba? Sina Franz Castro, Raul, Manuel. si Raul Manuel, at saka also si Brosas. Hindi nakaporma yan nung 2023 to 2024 budget. Ngayon, si Sandro pa nga nagpatay ng mikropono dyan eh. Correct. Diba? Tinapos sila agad ang budget hearing. Wala nang na. question. Pero, nung pumasok po itong 2024 to 2025 fiscal year, same argument. Nagkabaliktad. Yung dating pinapatay ang mikropono na hindi pinapansin, kakampi na po nila. So, ibig sabihin, tuluyan na hong kumampi sa makakaliwang grupo, ito hong administrasyon. Kaya hindi sinasabi ko na hindi totoo yan. Ayan ang
jurisprudence natin may ebidensya eh. Oo. O, di ba? Baka sabihin ni Secretary Boy Remulla, sabihin niya, nagpapago isip ng tao. Pero alam nyo, kahit magbago ang isip ng tao, pag batas yung pinag-uusapan, eto, kaya nga nandiyan po yung Kongreso nandiyan po yung Senado. Kung merong kailangan pong i-repeal, i-amend doon sa batas, hindi pwedeng nagbago lang ang isip mo. Yes. Dapat dumaan pa ho yan sa ganun, sa proseso. Magpa-file ka pa dyan na kailangan mo amend, kailangan may bill pa dyan yan. Hindi, ngayong araw nito nagbago ka tapos in-implement po, hindi ho pwedeng ganun. Kaya nga nag-ano tayo kasi Department of Justice. Dapat Yes. hindi natin naasahan na maririnig po natin yung ganung katwiran kasi delikado. Nakaka-bother po yun Kaya nga ngayon sa kampanya partner, wala na mabudol si Andrew May prinsipyo, may isang salita Nakita natin, walang isang salita May isang salita. Walang isang salita pala. Nakalimutan yung wala. Di ba? Yan ang nangyayari. Di budol. Di ba? Yan po yung medyo natin ngayon sa panahon po ng... kasi yung mga katwiran po ng DOJ lately, lalo na yung kahit nga si Clabano, di ba? Na-question nga. Doon sa pagkakasama nilang parang sila ang judicial authority, di ba? Na hindi naman pwede, sabi nga nila, di ba? Para bago kami magtatapos siguro, para at least makita naman ninyo yung pinag-usapan namin, yung basis namin with Abante or Congressman Abante at kasama si KLC. Meron silang pinagtatalunan about sa DAO. Daw. Maganda Okay, yan. panoorin muna natin itong short clip po na ito at kung anong kinahantungan. Ako, napaiyak na tuloy si KLC. Talaga naman. Okay. Panoorin natin yung kay yung isa yung kay Abante. Yung doon sa Senate committee hearing kanina. Kasi ang galing mo naman. Tanga ang gobyerno, ikaw matalino. Ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Is that what you feel? Sir, I apologize. I do not know what happened on December 28 to make me angry. But if I wrote it that time You're apologizing. for not... No, sir, I mean, I do not know what situation on December 28. Let me and what the continue on. context. Let me Yes, sir. continue on. Says, ipapamudmod sa mga naka-braces na nagbabakasyon abroad ang AKAP money tapos utang ng 629 billion. Yung budget ng ayuda this year na pinibigay kung kani-kanino na nag-mall tour pa yung mga tanga na 500 billion uutangin ulit kasi nag-deficit daw. Mr. Chair, am I right? Tanga ang gobyerno, hindi mo matalino ka. Mr. Chair, when one is angry, one says bad things. And in the situation that, sir, Mr. Chair, in the situation when I found out So you're that Mr. Chair, you still have words, no, Mr. Chair. Ibig sabihin, that you are actually telling your anger to your followers, your anger. Saan mo nakuha yung anger na yan? I mean, do you have the facts? Do you have the information? Do you have the documents? Mr. Chair? Sir, nasa news po na uutang tayo this year and last year. Sir, sir, please, Mr. Chair, kaya ako nagalit kasi may nakita akong naka-akap na naka-brace tapos sir, I am not laying it on the congressman. I am laying it on the person who gave that person 5,000 despite na, sir, kasi taxpayer kami. Masakit, sir, na makikita namin na... Ms. Quezet, may I ask you the question, how much taxes did you pay? And I will tell you how much tax I paid. Sir, Ang katwiran mo, you're a taxpayer. Bakit? Anong palagay mo sa akin, di taxpayer? Sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng tanga, Mr. Chair. Kaya tinatanong It was the kita, Mr. process Chair. of distributing the Mr. Chair, AKAP. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news po kasi sasabihin na mo, tanga ang mag-uutang gobyerno. tayo. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth.
Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Therefore, AKAP. if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I Mr. apologize for saying the word tanga in my post. Maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Siguro naman, makikita mo naman ang gobyerno, sasabihin mo mga tanga kami. Ano, sabi niyo dyan, kapartner dyan? Una, ako, bibigyan ko ng opinion ko doon, pag-a-analyze ko. Ang sabi ni Crisette, doon ko nabasa sa news. Ang tanong, kahit kami, kumukuha kami sa news Pag nabasa namin sa news, so may pinagkuhanan yung news. O, At di saka, ba? madalas naman, ginagamit din naman nila dyan. Oy, nakita namin sa news. Kahit pag Yes. nag-hearing din naman sila, ginagamit din naman nila yan. And the word tanga, okay lang yun. The word tanga is pamura. Ako, didibate ako kay Abante. Hindi mura ang tanga. At saka kung nasabing bakit ako, ang pagkakaintindi ko sa pagkakasabi niya, kung bakit nasabi niya na tanga. Kasi nga, itong naka-braces, ano ba ito? Karapat dapat ba siyang makatanggap noon? Di ba dapat mahirap pang makakatanggap ng mga programa ng gobyerno, ng AKAP, TUPAD, AIX, di ba? Tapos nakita mo, ang nakatanggap, mukhang maluho din naman. Hindi naman niya Yes. gagamitin sa kanyang pangangailangan na basic needs Pero ulitin ko, yung minura mo ko, sabi ni Abante. Actually, kareliyon kayo Pero didibatiin ko siya. Kaya kong patunayan na ang salitang tanga ay hindi mura. Masalamat siya, hindi ako nakaharap doon. At saka yung sinasabi niya na kung sinabi man ni Crisette yung iba na mga nag-aaral, hindi doon Parang masyado kasi nilang nililiteral. Ang ibig sabihin lang noon, sa naintindihan po namin, syempre, opinion ni yan, di ba? Pinos niya. Ang tanong, Sariling opinion yun. kaming doon, sasang-ayon ba kami sa opinion niya kasi yun yung nakikita namin. Dito, halimbawa sa lugar natin, kapartner, meron kayong kilala doon na congressman din, may kilala kaming congressman doon. May nakakausap po kami na actual ng mga congressman na sila mismo, yung mga ibang nandoon, nagko-comment din sila, ay dati ganito lang ngayon ganyan na siya. Ang bahay niya dati ganito. Sila, di ba? Sa kanila rin ang gagaling. Ngayon, kung kailangan, obligado bang sabihin ni Crisette kung sino yung nakikita niyang ganon? Hindi. Kung anumang source yan, may karapatan siya, huwag sabihin pa rin. At karapatan niya magsalita ng sariling opinion. At Correct. hindi mo pwedeng sakupin ang opinion niya. At i-over mo yung parang tinatapakan mo na ang pagkatao ng isang tao na gusto mo. Binubusalan mo na siya pag Yes, ganyan, di ba? sinusuppress mo na. Ang tawag dyan, pag-suppress. Bakit? Gusto mo makontrol ang isang tao. Dapat hindi ka naglabas ng ganito. Opinion nga niya yan sarili mong opinion yan na, alam mo ako, opinion ko to. Wala kayong karapatan, opinion ko ito. Nasa tao kung maniniwala o hindi. Yun ang dapat na, Actually, yun ang dapat nating maintindihan. O ngayon, porke ba sinabi ni Congressman Abante, kung ano sinabi niya, yun ang gospel truth na dapat natin paniwalaan. Ay, hindi. Na natin pwedeng i-contest yan. Hindi na natin pwedeng i-check. Di ba? Hindi rin. Hindi. So, tayong lahat ay merong karapatan na busisiin ang bawat sitwasyon. Ngayon, sino ba sa kanila ngayon ang paniniwalaan natin? Siya or ito? Di ba? O kailangan pa natin tignan yan. Saan ba yung interest ito? Sa kanila ba? Kaya nga ito, masaktan kayo hindi, pero ito sinasabi nila. Ang House of Representative daw, hindi na po ngayon representative ng tao. Representative na sila ng kapwa nila, representative din. Kasi ang pinagtatanggol na lang nila ngayon, hindi na yung ng mga distrito nila Kung nakikita ho natin, sila na po doon ang nagkakaroon na ng Yan po ang opinion ng tao. Kukwestiyonin ba natin? Yun ang nakikita nila Di ba? Yes. Gano'n lang naman yan Kung hindi nila nakikita yan, nakikita po yung concern ninyo like si Crisette. Di ba? Opinion niya yan bilang individual. Karapatan niya rin yan. Ngayon, kung bakit siya dumami ng follower, kukwestiyonin niyo yung magpo-follow sa kanya kung sinusundan siya. Kung wala nagpa-follow sa inyo, yun ang tanongin ninyo. Baka hindi naniniwala sa inyo. Yes. Gano'n lang naman yan At saka, hindi naman ibig sabihin, partner, na dumami yung views mo. Lahat yan naniniwala sa sinasabi mo. Meron na nga trolls sabi nga. Kaya nga may mga trolls yan ako, ulitin ko, sana sa mga congressman, pag ganito, yung opinion nito, hindi ibig sabihin na lahat ng nanonood sa kanya maniniwala. Pero wag mong ipilit yung gusto mo
na Yun ang eto- gawin nila. Oo, di ba? Pangalawa, huwag kayong maging bala at sibuyas. Kung onion skin kasi, alam mo, dapat nga kayong makriticize kasi tandaan ninyo, kayo ay pinapasahuran ng taong bayan. At ang pondo ninyo ay galing sa taong bayan. Ang boss nyo ang taong bayan. Kaya karapatan namin magtanong kung ano ang natrabaho ninyo. Alam mo, partner Dansan, sige, yun ang issue ninyo, yung tungkol sa mga opinion. At kung may naniniwala sa kanila. Dapat, hindi nga natin yun eh. Bakit hindi ang sinasabi ngayon nila partner Dansan, ang dami nating issue ngayon sa Pilipinas. Oo. Bakit hindi nila patawag ngayon yung bakit tumataas pa rin yung presyo? Bakit ganito nangyari? Di ba? Ang dami nating ibang problema. Bakit ngayon ang droga? Sabi nila, bumababa ang krimen, pero bakit may ganito ngayon? Di ba? Partner, ito bang ginagawa nila? Ito tama ako, dudugtong lang ako sa sinabi mo. Ito ho bang ginagawa nila na pag-iimbestiga sa mga vlogger? At ito ba'y makakatulong ho sa ating ekonomiya? Correct. Ulitin ko, magmumura ho ba yung bigas? Magmumura ho yung gasolina? After na lang mag-hearing dyan, magmumura na ba yung bigas? Anong napalaho natin pagkatapos niyan? May investor ba dumating? Dumami ho ba yung mga Pilipinong nagkatrabaho? Ang daming dapat busisiin dyan na dapat imbestigahan at trabahuhin. Pero pinagkakabalahan nila itong mga vlogger. Bakit? Okay. Kung balik rin natin yung sitwasyon ka, partner. Kunwari si Crisette, nag-post siya. O kaya ikaw, nag-vlog ka. Sinasabi mo, ang dito sa Pilipinas, ang mura ng presyo ng bigas. Ang mura ng presyo ng fuel. May trabaho, may ganito. Ang tanong, pagpunta mo sa ground, sa realidad, yun kaya yung totoong nangyari. Di ikaw na fake news. Kaya nga, Na di ba? naman. Ang sinasabi lang po yun, yung totoong nakikita. O ngayon, yung sinasabi nilang may nagre-resign. Hindi rin natin yung sinasabi ni Crisette kasi na kung bakit may daw at may nag-resign na AFP. Yes, Kasi may PNP. naglabasa naman talaga sa social media, TikTok na naka-uniform, meron pa nagsasabing, mahal, di ba, kahit ako nabasa ko yun eh. O ngayon ang yung tinanong, babae. ngayon tinanong nila, chinek ba ni Crisette? Di ba ang sabi nga niya, kaya nilagay niya ng daw. Di Kasi umano. ito pala ang lumalabas. Di ba? Ngayon, kung iimbisigahan niya, patungkol doon, ngayon, tama din ang sinabi din ng bandang huli na hindi maglalabas ng statement ng PNP kung walang ganyang usapin na nangyayari. Correct. Di ba? Kumbaga, kinatok mo. Correct. Kumbaga, inalog mo sila. O, totoo ba to Philippine National Police o AFP na nag-resign na daw? Sinabi Etong nila, mga- wala partner eh. Oh, di wala. Di, of course, ngayon, lumiwanag ho ang kaisipan ng mga, ng mga sambayan Pilipino na walang nag-resign sa At mga pwede pang hanay. questionin yan. Okay, sinabi ng PNP na wala. Pero, sa kanila pa statement yan. Oh. Ngayon, malalaman naman natin kung totoo o hindi kapag talagang may actual na nag-resign at lumabas. Kasi pati nga yung pagpo-post nila ngayon, bawal eh. Yung pa kayang ganun. Partner, may dokumento ko dyan sa pagpo-post. Dito sa Region 1 ito galing. Dito sa Region 1 ito galing. Yung regional director ng Region 1 na nagbawal na wag makisali ang mga Philippine National Police diyan sa issue na magbigay ng reaksyon sa mga pero partner, meron din akong dokumento rito na kinakailangan mandatory ang Philippine National Police na mag-like, mag-share diyan sa page nila. Sa kanilang di ba? Bira. Utos yan, di ba? Mandatory yun. Mandatory yan. May hawak akong dokumento. Hindi na pwedeng pahindihan yun. Nasa akin yung partner. Hindi fake news yan. So, anong ibig sabihin nun? Pero kabaligtaran ang nangyayari dito. Ibig sabihin nito, yung mga kapulisan, ito tanong ko lang, partner J. Halimbawa, ikaw pulis ka, pulis ako. Naka-duty tayo from 7 to 5. Pag uwi ko ng bahay around 6, civilian na ako. Correct. Hindi na ako naka-duty. Di ba? So, civilian na ako. Bawal na akong magkomento. Kaya lang kasi sa kanila siguro, hanggat ganun ka, parang 24 hours parang yun na yung buhay mo eh. Parang ganun yung dating di ba? Pag sa kanilang kasi, kahit na nasa bahay ka na, pulis ka pa rin. Pulis ka pa rin. Pero, yan ang nila. Pero bawal kang sumali na magbigay ng saloobin mo na halimbawa gusto mo. Alam mo sa ano lang diyan. Nasa yan nasa chip nila eh. Kung ang open-minded ang chip at open siya sa opinion, okay lang 'yan. Pero kapag takot ka sa pagbibigay mo ng opinion dahil alam mong
baka negative ang matanggap mo. Pero pag positive, okay, di ba? Pareho yan eh. Ang opinion mo, positive or negative. Pero pag negative, bawal. Dapat puro positive. Kamukha nung sinasabi ko nila na Pag pinapalike nila, di ba? Oo, like, Eh di wag share. na lang kaya. Kasi para wala na lang, Hindi, di ba? pag hindi nakapag-like, nakapag-share sa page nila, pinapag-explain sila. Correct. Ayun na nga yung ibig natin sabihin. So gusto nyo pa rin pala yung kanilang opinion, kaya lang may utos kung anong kailangan nilang gawin. Hindi pa rin Yes. nila ano yan. Buti pang sanang wala na lang kahit like. Kasi ayaw naman yung mag-comment o bigay yung opinion nila at saka yung kanilang ano, di ba? Yan ang nagiging ano natin dyan. Kaya lang, ang oras po namin, although itong isa na gusto nating basahin, no? So, panghuli na lang siguro. Ang sabi niya, no, ni VP Sara, about doon sa pinag-uusapan namin kanina sa ICC. AFP daw may pananagutan sa nangyaring illegal na pag-aresto kay PRD. Pero siguro, next na natin pag-uusapan yan. Dahil yun talaga kahit kami nagtataka. Hindi po korte kasi ang Villamor. Tsaka army dapat ang nangunguna dyan. Pero nakita natin, ang naging dominante kasi yung PNP. Yun ang malaking question. Pwede na pala yun? Di ba? Parang ganun. Ganun na pala talaga yung sistema natin. Hindi, malapit lang sa paliparan para madaling matanggal. Oo, Mapahilipat si diba? PRD. Kaya nga dyan lilitaw na may plano pala talaga sila. Talagang kailangan nilang alisin sa Pilipinas si PRD. Yan ang nangyari. Partner, malayo-layo ang kapokrame kung sakasakali at walang paliparan doon. Di ba? Ano yun? Chopper ang Oo. pwedeng magsakyan doon. Yun na nga. Kung titignan natin, partner, bakit kailangan talagang ilipad siya agad? Anong minamadali? Walang proseso yun eh. Di ba? Oo nga eh. Ako nakita ko lang partner, bago tayo magtapos, ano? Ang nakita ko doon, Villamor malapit sa paliparan. Kaya tinakbo ka agad doon. So, ibig sabihin, pagkakuha kay PRD sa aeroplano, ililipat talaga. Yan ang plano na Mabilisan. nila. So, nakikita ho natin ito ay, sabi nga nila, conspiracy. May grand plan ito. Diba? Hindi ito nangyari lang na biglaan. Hindi. Oh, Yun yung sinasabi na pinagplanuhan ng apat yung core group nila. Correct. Na dininay sa bandang uli, chessmes lang daw. Doon Yung pinag-usapan. doon ko naman sila binanatan na binabayaran kayo ng gobyerno para makapagchismisan lang. Chismis lang. O dapat patawag din kayo doon sa ano kasi bawal yung ganun. Bawal yun. Oo, chismis lang tapos nangyari na, di ba? Yes. O patawag nyo sa Ticom yan, yung correct. apat. Hindi naman pala chismis po ito kasi nga nangyari, di ba? Talagang nagkaroon ng resulta na pinadala nila at tanggapin nyo hindi, ang tingin ng tao, kinidnap nyo talaga kasi ayaw at saka hindi dumaan sa proseso, na tamang proseso, na base po sa mismong ng ICC yan, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas. Yes. At parang pinahiya ninyo at wala kayong respeto sa korte ng bansa. Sampal sa atin. Sampal talaga yan. Di ba? Paano na? Kaya lang bukas po, yan, doon sa mga gustong maintindihan ibang issue, di ba? Meron pong dyan, meron pong gatherings, meron pong town hall meeting, dyan po sa may Malisiki. Sa tapat lang po ng munisipyan, pwede ho kayong mag-join dyan sa rally na yan. Para ho medyo na-open ho yung ating kaisipan. Para ba yung lagi po nilang ina-accuse kay Pastor daw na may rape case. Pero sa totoo lang naman po, wala naman pala sa mga hearing. Yes. Di ba? Pero nilabas siya sa Senado na may ganito, maraming mukhang mga nakatakipang mukha, pero wala naman po silang na-complain. Parang tulad lang ito nung sinasabi ni ang daming lumalabas during sa hearing, pero pag actual na complain na sa korte, di ba? Wala naman pala. Actually, dudugtong ulit ako kay Pastor, isa po ako na hindi miyembro ng KOJC, pero isa ako sa mga naka-witness. Doon sa sinasabi lang may barel, doon sa Glory Mountain, may mansion. Ako personally, nakita ko na wala hong Wala mansion. naman, di ba? Walang baril doon at walang mansion. So, uulitin ko po, ito yung character assassination kay Pastor na kung saan yun hong mga nagreklamo, nagpaingay ho dyan sa Senado kay Risa Tiberos, na isa po dyan, wala pong isa nagsampa ng kaso. At tama ka, partner, yung original na kaso is rape. Dismiss na nga yun, actually, for 2 years. Sa Department of Justice dyan sa Davao. Pero nung binuhay ho ng prosecutors ng Department of Justice, nagtataka ho sila, binuhay ho nila na wala na po yung rape. At nanganak pa ho ng nanganak ang kaso. Bigla nilang binigyan ng human trafficking, mga ganito, di ba? Pero, ang good news, yung mga ganyang kaso ay nangyari din po sa Estados Unidos. Na kung saan, sa Estados Unidos po, sa Amerika, same din po ang pattern. Pero,
yung po ay mga na-dismiss na po at nakita po ng korte na walang basihan, kaya po i-dismiss na po yung mga kaso kay Pastor. Kaya abangan lang natin yan. Hindi lang kasi masyadong pwede pag-usapan in detail. Sabi nga nila, minsan, sub judice na. Di ba? Actually, yan ang, di ba, yan ang sinasabi nila partner nung palusot na nila sa committee hearing ni Senator Amy. No. Ayaw na nilang sagutin kasi nasa na yan, yung reklamo ng habeas corpus. Nakahanap sila ng reason kasi kung ano-ano na sinasabi nila eh. Kumbaga, hindi na nagtutugma yung script. Parang gano'n ang Nagkabuhol-buhol na, dating. partner. Nagkabuhol-buhol na. Kaya ang Yes. PCO nga, si Attorney Castro, sabi nga nila, hindi na nga nila alam kung ano yung kanyang sasanggain eh. Nag-iiba-iba yung... Iba-iba na yung kaya sinasabi. Okay, kaya po kami po ay magpapaalam na. No? Maraming salamat po pala sa mga... Sige, mauna ka na muna, Kapartner John. Okay, maraming salamat po sa mga nanonood po sa DZRB 981 at Sunshine Media SMNI sa Dagupan at sa mga ating mga followers na dito ho sa YouTube, Brothers Travelers. Kasama ko po si Jay Mendoza. Paki-follow at subscribe niyo po sa Facebook. At sir, ano yung pangalan ng YouTube natin? Yung YouTube namin, bago lang po, isa pa lang na na-upload dyan. Yung kay yung in-express ni Mayor Baste ang kanyang nararamdaman sa ginawa kay PRD. Yan, yung DZRD 981 channel. SMNI, makikita po yung SMNI logo doon. Ayun. No, at saka dito naman po sa mga taga Pangasinan, huwag niyo pong kalimutan i-share at i-like din po yung DZRD 981 Top News at SMNI News North Luzon. Isagay niya rin po yung DZRD Radio News Channel. Kailangan may backup kasi ginugurgur po yung mga natin eh. Yes, actually ako backup na ako eh. Anyway, pasalamatan ko muna yung ating mga nanood ko. So, maraming salamat, na-reach na natin yung 100,000. Wow, congratulations. Abangan na natin ng ano yan? Silver ba na yan? Silver pala, silver. Next gold na yan. Maraming salamat po sa mga nanood sa live. At ako maraming salamat, Partner G, for the second time dito ho. Basta napunta ka sa Pangasinan. Naman. Ito, naman tayo, di ba? Pero abangan natin, partner, tomorrow. Meron tayong magaganap sa Baguio. Oo. Mag-uumpisa ang Baguio natin diyan sa convention. Maglalakad lang sila from Baguio Convention papuntang Melvin Jones. Bilang pagsuporta po, walk for bring back home former President Rodrigo Roa Duterte at suporta sa PDP laban. Di na-anticipate ng administrasyon yung ito ang magiging epekto no ng talagang worldwide hindi lang kahit dito sa Pangasinan nakaraan yung mga riders, yung mga iba't ibang grupo na ang talagang gumagawa din. Okay, good morning, good evening kay Warrior. Ibig sabihin nito, kasi wala daw baril yung mga pumasok sa KOJC pero meron, di ba? Okay, Malo Villegas, good evening Sir Danchan. Okay, Bien, sige, basahin natin yung comment ni Bien. Ni V. Bien, dapat mas maging mapanatag tayo dahil yung mga mismong mga adik na namamatay tao naubos na at nagbabago na yung iba dahil sa takot mamatay. Yun gusto din natin, di ba? Maraming salamat ulit kay Partner Danchan. Abangan niyo po rin siya. No, makikita niyo si Partner Danchan. Abangan pa yung kanyang vlog. Isa lang ba yung vlog mo ngayon? Ano ba yung mga... Actually, ang vlog ko, morning meron tayo pag hapon tapos gabi. Pero kapag may event tayong ganito... Ano yung dapat nilang subscribe lang sa'yo? Brothers Travelers lang. Yung pong pangalan sa YouTube, Brothers Travelers. Facebook meron ka? Meron ako, kaya lang pura lang upload. Okay. Danchan. So hanapin na lang po niyo. Maraming salamat ulit kay Partner Danchan. Siyempre, abang mga banateros, suportahin niyo rin po yung mga programa talagang naninindigan at tumatayo din, matapang din hinaharap ang pagtayo po sa katotohanan. Tulad nila ka-Partner Danchan, di ba? At maraming sa rin po sa mga sumubaybay po sa amin dito sa DZRD 981. Po si Partner J. Miguel Mendoza. Blessed evening na lang po sa inyong lahat. Ang inyong napakinggan ay isa na namang presentasyon ng Talakayan sa Sunshine. Sana'y naihatid namin sa inyo ang mga kaalaman na ating mapapakinabangan sa ating buhay hanggang sa muli nating pagsasama-sama sa ganitong oras at himpilan. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng host o panauhin ng programa ay hindi nangangahulugan o nagsasaad sa opisyal na pananaw at opinyon ng pamunuan ng Sunshine Radio, Suarezug Media Corporation at Sunshine Media Network International. Sunshine Radio. Ang
Ang TESDA Pangasinan ay malugod na nag-aanyaya sa lahat ng nagnanais magkaroon ng libreng pagsasanay sa iba't ibang libreng kurso tulad ng Caregiving NC2, Cookery NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1 and NC2, Automotive Servicing NC1 and 2, Housekeeping NC2, Plumbing NC2, at marami pang iba. Sa ilalim ng Trainee for Work Scholarship Program, Special Training for Employment Program, Tulong Trabaho Scholarship Program, Private Education Student Financial Assistance, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Rice Extension Services Program, at Coconut Farming Scholarship Program. Mangyari lamang po na kayo ay makipag-ugnayan sa mga TESDA Registered School sa Pangasinan o sa Provincial Office, Capitol Compound, Lingayen, Pangasinan o tumawag sa 0932-515-2717. Sa TESDA, pagsama-sama, kayang-kaya.